Kumusta? Nawala ang aking telepono at wallet. Pwede mo ba akong bigyan ng pera? Oh, nawala ang aking telepono at wallet. Pwede mo ba akong bigyan ng pera? Hoy, huwag kang pumunta doon. Huwag kang pumunta doon. Ano ang problema? Ang taong iyan ay dati kong kaklase. Kung pupunta tayo doon, tiyak nahihiram siya ng pera sa akin. Pwede mo ba akong bigyan ng pera? Tang Yu. Ano, kilala mo siya? Hindi lang yun, nakilala ko siya. Siya ang aking dating kasintahan. Naghiwalay kami pagkatapos niyang magtrabaho sa labas. Hindi ko talaga inaasahan na ang dati kong kaklase ay pulubi na ngayon. Kung malaman ng iba na ang isang kontratista tulad ko ay may kaklase na pulubi, sobrang mahihiya ako. Umalis na tayo ng mabilis. Hoy, teka, magpa-picture ako. Tara. Tara. Pwede mo ba akong bigyan ng pera para sa pagkain? Son Xiao, alam mo ba na ako ang nagbigay sa'yo ng proyekto? Mukhang mahirap talagang makahanap ng mabubuting tao sa mundong ito, Sai. Baka hindi sapat ang 10 yuan. Pwede mo ba akong bigyan ng 100 yuan? 100 yuan, bakit? 5 araw na akong hindi kumakain at gusto ko ring mag-ipon para sa pamasahe pa uwi. Sige. Sandali lang. Ano na naman? No, ito ang cheque ng Future Group na 5 milyong yuan. Pwede mo itong dalhin sa finance department para i-cash. May milyong yuan mula sa Future Group. Oh, Nagmamayabang ka ba? tunay na cheque ito. Hindi ito pagmamayabang. Ang kapatid ko ay nagtatrabaho sa Future Group. Ang mga cheque ng Future Group ay pwedeng i-issue lamang ng kanilang chairman. Paano mo naman nakuha ang cheque ng Future Group? Sino ang gusto mong lokohin? Dahil hindi ka naniniwala, may iba ka bang hiling? Maghahanap ako ng ibang paraan para bayaran ka. Ibang hiling... Kumusta, nanay? Malapit na ang ika-15 kaarawan ko. Ang kapatid mo ay magdadala ng kanyang nobya pa uwi. Kailangan mo ring magdala ng isa para tumahimik ang mga kamag-anak at kaibigan. Narinig mo ba ako? Nanay, kumusta? Nanay, kumusta? Nobya. Nakuha ko, oh. Ikaw, maging pansamantala mong nobya sa loob ng ilang araw. Isang pansamantalang kasintahan. Birthday ng nanay ko at gusto niyang magdala ako ng kasintahan sa bahay. Hindi pa ako nagkarelasyon. Saan ako kukuha ng kasintahan? Sa tingin ko, maganda ang itsura mo. Medyo magulo ka ngayon, pero kung aayusin mo, magiging maganda ka. Ano sa tingin mo? Eru. Babayaran kita. Bayaran ako? Oo, babayaran kita tulad ng sahod sa pagbubuhat ng ladrilyo, 200 kada araw, 1,400 kada linggo. Sasali ka ba o hindi? Mukhang magandang alok nga iyan. Siyempre, ang pagbubuhat ng ladrilyo ay nakakapagod at marumi. Sumama ka sa akin sa bahay para sa birthday. Makakakuha ka ng masarap na pagkain, inumin, at magandang trato. Malaki ang kikitain mo. Kung ganyan ang pagkakasabi mo, hindi talaga ako makakatanggi. Tara na. Sige, usap na tayo. Bukas ang birthday ng nanay ko. Ihahatid kita sa hotel para maligo at magbihis. At bibili ako ng mga regalo para ibigay mo sa kanya. Sige. Tara na.
Ang ganda mo. Pwede ba tayong maghalikan? Hindi ito ay kunwari lang. Hindi natin pwedeng gawin iyon sa isang pagganap. Kung gayon, bakit hindi natin gawing totoo ang kunwaring relasyon na ito? Hindi. Ang uri ng babaeng gusto ko ay tulad ng babaeng tagapangulo ng Future Group. Pumasok siya sa isang universidad na kilala sa buong mundo sa edad 8, nagtatag ng kumpanya ng kotse sa 22, inilista ang kumpanya sa publiko sa 20 pink at kilala sa buong mundo bilang Diyos ng kotse. Iyan ang babae ng aking mga pangarap. Kaya pala lihim niya akong hinahangaan, kawili-wili. Sige, dahil determinado kang magpakasal sa mayamang pamilya, hindi tayo bagay. Magpanggap na lang tayong magkasintahan. Oo, at bawal kang magkaroon ng masamang intensyon sa akin. Kung hindi, bawiin ko ang pagiging nobya mo. Sige, magkapit kamay lang tayo, wala nang iba. Ayos lang, di ba? Oo nga pala, bukas ang birthday party ng nanay ko. Kailangan kitang bilhan ng regalo. Hindi pwedeng walang dala. Kumusta? Chairman. Maghanda ka ng regalo para sa kaarawan na nagkakahalaga ng 5 milyong yuan. Ipadala mo sa pamilya Nangong sa Song Village sa ngalan ng Future Group bukas. Pagkakita mo sa mga magulang ko, magaling kang magsalita. Oo nga pala, huwag mong sabihing pulubi ka o ganon. Sabihin mong may kumpanya ang tatay mo at nagsisimula ka ng sarili mong negosyo na may taunang kita na ilang daang libong yuan. Parang hindi tama ang magsinungaling ng ganito. Ano naman, maghihiwalay din tayo pagkatapos ng birthday party. Sinong magsasagawa ng investigasyon? Mahilig talaga sa mukha ang nanay ko. Gusto ko lang siyang pasayahin. Sige na nga, Kasundo na tayo, maglilipat ako ng 10,000 yuan sa'yo ngayon at ibibigay mo sa nanay ko. okay. Natanggap ang WeChat payment, 10,000 yuan. Oh, congratulations, ang galing. Si Lao Wang mula Jiangzhuang ay nagbigay ng 800 yuan na regalo. Si Zhao Quan mula Dongkun ay nagbigay ng 2,000 yuan na regalo. Ang ampo na si Zhuang Muli ay nagbigay ng 50,000 yuan na regalo. 50,000 yuan. Wow, ang daming pera. Ninang, Ang mahal kong ampon ay bumalik na. Ninang, paano ko palalampasin ang ika-50 mong kaarawan? Nasaan sina Kuya Shu at Kuya Jing? Hindi pa ba sila bumabalik? Darating na sila. Nanay, ako na. Bumalik na ang pangalawang anak ko. Sino ito? Ipakilala ko sa'yo. Ito ang aking kasintahan, si Tang Yu. Ito ang nanay ko. Kumusta, tita? Ito ay munting regalo mula sa akin. Oh, ang galing, ang galing. Matandang ginang Nangong, napakaswerte mo. Ang iyong manugang ay napakaganda, maputi at malinis, talagang maganda. Siya ay mula sa lungsod, tama ba? Oo. Siya ay ipinanganak at lumaki sa lungsod. Talaga, ang aking manugang ay tagalungsod. Kung gayon ang kanyang pamilya ay mabuti. Ano ang hanap buhay ng aking biyenan? Tita, ang tatay ko ay nagpapatakbo ng pabrika. Ang nanay ko ay walang ginagawa, namimili lang at naglalaro ng mahjong araw-araw. Yan ang uri ng marangyang babae na lagi kong pinangarap. Matandang ginang Nangong, sa ganyang kahusay na manugang, tiyak na mabubuhay ka ng ganyang uri ng buhay sa hinaharap. Kung sakaling yumaman ka, huwag mo kaming kalimutan. Matandang ginang Nangong. Siyempre, kung yumaman ako, tiyak na hindi ko makakalimutan ang lahat ng tao dito. Manugang, bilisan mo at pumasok ka. Si nanay ay gagawa ng tsaa para sa iyo. Sandali lang. Ano ang problema, Molly? Ninang, hindi mo ba nakalimutan ang isang bagay? Ano ang nakalimutan ko? Sinabi mo na kapag lumaki ako, papayagan mo akong pakasalan si Kuya Jin. Nakalimutan mo na ba? Gusto mong pakasalan ng aming Ajin? Gusto mo bang pakasalan ng ating Ajin? May problema ba, Ninang? Pero may nobya na ang Ajin natin. Paano kung humanap ako ng iba para sa iyo sa mga kalapit na yon? Hindi, si Kuya Jin lang ang gusto ko. Nanata na ako. Hindi ako magpapakasal sa iba maliban sa kanya. Ninang, pinangako mo sa akin, hindi ka pwedeng magbago ng isip. Pinangako nga ito ng ninang sa iyo at nabanggit ko na kay Ajin pero sinabi ni Ajin, Ano ang sinabi ni Kuya Jin? hindi niya gusto ang mga babaeng tulad mo. Tama yan, Molly. Hindi talaga ako pwedeng makasama ka. Bakit hindi? Sa tingin mo mas magaling siya sa akin?
Oo, mas magaling siya sa'yo. Mas malambing, mas mabait, mas maganda at higit sa lahat, mas edukado at saka soulmate kami. Bukod pa riyan, ang tatay ni Ayu ay may-ari ng pabrika. Talagang mas bagay siya kay Ajin kaysa sa'yo. May-ari ng pabrika? Huwag mong akalaing bulag ako. Nakita ko silang bumalik ni Kuya Jin sakay ng traktora. Ang tatay ko ay owner ng minahan at ang pinakamababa kong gamit ay kotse. Kung may-ari talaga ng pabrika ang pamilya nila, paano sila makakabalik sakay ng traktora? Kaya kong tumestigo, talagang traktora ang sinakyan nila kanina. Anong nangyayari dito? Hindi. Ajin, ang tatay ni Tang Yu ay may-ari ng pabrika. Bakit kayo bumalik sakay ng traktora? Ang pamilya niya ay Ano pa? Sinungaling siya, nagmamayabang. Ano? Sinungaling? Nagmamayabang? Tiyak na totoo yan, Ninang. Isipin mo, si Kuya Jin ay isang top student. May pinag-aralan at talino siya. Kung maghahanap siya ng asawa, tiyak na pipili siya ng may kakayahan, maganda at mayamang pamilya. Paano siya makakapili ng sinungaling? Ajin, sinungaling ba talaga si Little Tang? Ajin, sinungaling ba talaga si Xiao Tang? nanay, ako, huwag kang maniwala sa kanya. Paano naman naging sinungaling si Ayu? Bakit kayo ni Xiao Tang umuwi sa pamamagitan ng traktora? Ito lang siya, kasi, Dahil 3 lang ang sasakyan namin, isa para kay tatay, isa para kay nanay at may sarili din ako dati. Pero nagkaroon ng reunion ng ate ko at sinabing maganda raw magmaneho kaya pinahiram ko sa kanya. Ano? 3 kotse ang pamilya niya? Xiao Tang, totoo ba ang sinabi mo? 3 ba ang kotse ng pamilya ninyo? Hindi 3, 3 lang ang ginagamit. 3 ang ginagamit? Ano ang ibig sabihin nun? Ang pamilya ko ay gumagawa ng sasakyan, ang brand ay Laustra at meron kaming libo-libo. tama, sabi ko lang magpanggap kang may net worth na ilang daang libong yuan. Ikaw, sobrang yabang mo. Paano ko ito aayusin? Ano? Sinabi mo na ang pamilya mo ang nangungunang brand ng kotse at gumagawa ng Lausra? Oo, ano ba? Ang yabang mo ha? Hindi ka ba natatakot na sobra kang magyabang? Alam mo ba kung sino ang gumagawa ng Lausra? Ginagawa ito ng Future Group ng Southern Province natin. Paano mo nasabing sa inyo? Tama, ang Future Group ay karangalan ng Southern Province. Ang founder nito, Car God, ay isang alamat sa financial circle natin. Sinabi mo na galing sa pamilya mo ang Lausra? Nakakahiya. Nagmamayabang lang siya, di ba? Tama, talagang manloloko siya. Ito ay nagdadala ng hiya sa mga kamag-anak ng nangong. Nangong Jin, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang ginagawa ni Xiao Tang? Nagpapatakbo lang siya ng pabrika. Hindi siya tagagawa ng lausila. Naglalaro lang siya ng maliit na biro sa lahat. Isang maliit na biro. Talaga bang hindi ka nagsisinungaling? Ang pamilya niya ay nagpapatakbo ng pabrika? Kung nagsisinungaling ka, huwag kang magalit sa akin ngayon. Birthday ko ngayon at sa araw na ito palalabasin kita ng bahay. Nanay, hindi talaga ako nagsinungaling. Sinasabi mo pa na hindi ka nanloloko? Sa tingin ko nagsisinungaling ka! Juang Molly, anong ibig mong sabihin? Tinanong ko si Ninang noong isang araw kung may nobya ka at sinabi niyang wala. 2 araw lang ang lumipas at biglang may nobya na. Baka gaya ng iba, nagrenta ka ng nobya para dalhin sa bahay para lang maging pakitang tao sa pamilya mo? Ano, nagrenta ka ng nobya? Nanay, huwag kang maniwala sa kanya. Juang Molly, tumigil ka sa kalokohan. Ako ang nagsasalita ng walang katuturan? Ninang, hindi ba kayo nagtataka? Si Ginoong Jin ay laging may gusto sa founder ng grupo ng kinabukasan, Diyos ng Kotse. Oo. Nanatili siyang walang asawa para sa kanya at nangako pa siya na hindi siya magpapakasal sa iba kundi sa kanya. Pero ngayon, biglang may ibang nobya. Paano nangyari iyon? Hindi naman baka totoo ngang nagrenta siya ng nobya para iuwi. Nakakabaliw. Eksakto. Nagsinungaling pa siya. Sinabi niyang may pabrika sa syudad ang pamilya ng nobya niya. Nangong Jin, sabihin mo sa akin ang totoo. Si Xiao Tang ba ay talagang nirentahan mo? Wala nang dapat sabihin, siguradong rentahan siya. Tingnan mo sila, hindi naman sila mukhang magkasintahan. Ano ba ang itsura ng magkasintahan? Sabihin mo sa akin ano dapat ang itsura. Kailangan ko bang sabihin? Paghahawak ng kamay, paghalik, pagyayakap. Wala kayo niyan, di ba? Ginagawa namin yan sa bahay. Kailangan ba naming gawin yan sa harap ng iba? Sige, naiintindihan ko. Gusto mong makita, di ba? Sige, bibigyan kita ng gusto mo. Mahal, halika natin para patunayan sa kanila. Eto, Candy.
Seryoso ba sila? Naghalikan pa sila, imposibleng peke iyan. Ano, paanong kasinungalingan ito? Naiintindihan ko. Baka naman nasasaktan ka kapag nakikita mong lumalapit ang gusto mo sa ibang babae. Kahit na talagang magkasama kayo, ano naman? Mga migranteng manggagawa lang kayo na umuwi gamit ang traktora para dumalo sa selebrasyon ng kaarawan, nagpapanggap na mayaman at niloloko ang inyong mga magulang at kamag-anak. Paano mo nagagawang magkaroon ng ganyang kapal ng mukha? Tama, Nangong Jean, sabihin mo sa akin ang totoo. Talaga bang nagpapatakbo ng pabrika sa syudad ang pamilya niya? Kung magsisinungaling ka sa akin, puputulin ko ang relasyon nating mag-ina ngayon din. Magsalita ka, niloloko mo ba kaming mga kamag-anak? Bilisan mo at magsalita. Bilisan mo at magsalita. Ito, Hindi ko pinapalitan ng pangalan o apelyido ko. Ako si Tang Yu, tagapagtatag ng Future Group at tinatawag nila akong Car God. Iyon ako. Sige, magyabang ka pa. Diyos ng kotse, karapat-dapat ka ba sa titulong iyon? Isa kang dukhang manggagawa. Marunong ka bang magmaneho? Eksakto, marunong ka bang magmaneho? Diyos ng kotse, hindi mo alam kung paano bigyan ng paraan ang sarili mo. Sino ang nagparada ng kotse sa gitna ng daan? Bilisan at ilipat ito. Narinig mo ba? Kaninong kotse ito? Kung hindi mo ililipat, sisirain ko ito. Kuya, huwag mong sirain, huwag mong sirain. Ngayon ang ika-10 kaarawan ko. Ang pagsira ng mga bagay ay malas. Ililipat ko na agad. Sandali, kaninong kotse ito ng isang mahalagang bisita? Tulungan ninyong ilipat, nakaharang ito. Ito ba ang kotse ni Ginoong Liu? Si Ginoong Liu ay nag-hiking sa bundok. Ay naku, anong magagawa natin? Bilisan, nagmamadali akong dumalo sa handaan ng kapatid ko. Kung maantala ako, wala sa inyong makakaligtas. Anong gagawin natin? Hoy, inaanak, hindi ba sabi mo marunong kang magmaneho? Bilisan at humanap ng paraan para ilipat ito. Marunong ako pero wala akong susi ng kotse. Paano ko ito mamaneho? Putang ina, tinitiyempo ko ito. Kung hindi maalis ang kotse sa loob ng 3 minuto, gagawin kong libing ang handaan na ito. Mga kapatid, kunin ang inyong mga kasangkapan. Hoy, kuya, huwag. Makakahanap kami ng paraan ngayon na. Inaanak, mas marami ka nang nakita sa mundo sa syudad kaysa sa amin. Bilisan at mag-isip ng paraan. Oo kuya, ang tatay ko ay si Zhuang Jinshan, ang may-ari ng minahan. Bigyan mo ako ng muka at dumaan sa ibang daan, okay? Ililibre ko kayo ng ilang inumin sa ibang araw, ayos ba? Anong sinabi mo? Gusto mong dumaan ako sa ibang daan? Eksakto. Sa tingin mo ba kailangan namin ang mumurahin mong inumin? Hindi! Wala kang modo. Siraan mo ang kotse niya ngayon na. Sandali lang. Anong ginagawa mo? Huwag kang maghanap ng gulo. Ililipat ko ang kotse para sa'yo. Kaya mo ba talagang ilipat ang kotse? Oo, tama iyan. Tang, tigilan mo na ang paggawa ng gulo dito. Ni hindi ka marunong magmaneho, paano mo ililipat ang kotse? Binobola mo ba ako? Pagkatapos ng lahat niyan, hindi ka marunong magmaneho? Eksakto pare, nagmamagaling lang siya at nagpapanggap. Kuya Jean, bilisan mo at hilahin mo ang baliw na ito. Kung madamay tayo mamaya, walang magpapatawad sa kanya. Tama iyan. Itong tangang puro yabang lang. Nangong Jean, bilisan mo at palayasin ang sinungaling na ito sa nayon para hindi tayo madamay sa gulo. Palayasin siya! Palayasin siya! Umalis! Tumahimik! Binobola mo ba ako? Ni hindi ka marunong magmaneho, paano mo ililipat ang kotse para sa akin? Sino ang nagsabing hindi ako marunong magmaneho? Kakasabi lang niya. Kung gayon, nagsisinungaling siya sa'yo, magaling akong magmaneho. Hindi naman ito ang kotse mo at wala ka pang susi. Ano ang gagamitin mo para ilipat ito? Tama iyan, wala siyang sariling kotse. Nagmamagaling lang siya dito. Nangong Jean, bilisan mo at palayasin ang sinungaling na ito para sa akin. Sinabi ko sa iyong huwag kang magyabang. Tingnan mo ang nangyari. Sino ang nagyayabang? Kung sinabi kong kaya kong ilipat, kaya ko. Wala ka pang susi. Gusto kong makita kung paano mo gagawin. Ang karaniwang tao ay nangangailangan ng susi para magmaneho, pero iba ako. Ako ay isang Diyos ng kotse.
Grabe, ang galing. Stunt ba yan? Marunong ba talaga siyang mag-drive? Paano nangyari iyon? Paano nangyari? Bakit hindi? Hindi mo ba nakita kung gaano siya kasaya mag-drive? Jin, ang pamilya nitong si Tang Yu ay may pabrika at 3 sasakyan. Oh, Kuya, nakapark ng maayos ang kotse mo. Pwede ka nang umalis. Ate, kung hindi ako nagkakamali, stunt yun, di ba? Oo, parang ganun. Ang galing! Sa isang maliit na probinsya, may taong kayang gumawa ng flying car stunts na ikinagulat ng buong mundo. Ate, pwede mo ba akong gawing apprentice at turuan din? Ngayon ay birthday banquet ng biyanan ko. Tamad akong makipagkwentuhan sa iyo. Tawagan mo na lang ako mamaya. Salamat, Master. Salamat, Master. Tara, magpakilala kayo sa Master ko. Sige, Master. Master, pagbate. Master. Sige, may birthday banquet pa ang biyanan ko. Magmadali kayo at umalis na. Sige, paalam, Master. Master, paalam. Sige, may gagawin pa kami. Mauuna na kami at makikipag-ugnayan kami sa iyo mamaya. Tara na, paalam. Sa tingin mo ba nagmamayabang ako? Paano naman mangyayari iyan? Kung mayaman nga kayo, bakit ka sumakay ng traktora pa uwi? Tama, marunong naman siyang magmaneho. Bakit siya sumakay ng traktora pa uwi? Juang Molly, sinabi na ni Tang Yu na may 3 siyang sasakyan na magagamit. Kahit ano pa man, kailangan mong magpakamaganda kapag umuuwi sa bahay ng biyenan. Hindi ba niya pwedeng gamitin ang sasakyan ng kanyang mga magulang? Tama, hindi ba 3 ang sasakyan ng pamilya mo? Pwede ka namang magmaneho ng kahit alin dito pa uwi. Gusto mo bang marinig ang totoo? Anong totoo? Ang totoo, ang yaman ng pamilya ko kaya hindi namin kailangan maghanap ng sasakyan para magpakitang gilas. Ang galing mo talagang magpanggap. Ninang, alam ko na sa wakas kung bakit siya marunong magmaneho. Bakit, inaanak? Dahil magnanakaw siya ng sasakyan. Magnanakaw ng sasakyan? Tama, siguradong magnanakaw siya ng sasakyan. Juang Molly, pwede kang kumain ng kahit anong gusto mo, pero hindi pwedeng magsalita ng walang batayan. Bakit mo nasabing magnanakaw ng sasakyan si Tang Yu? Nakita ng lahat kung paano siya magmaneho kanina. Walang susi, pinilit niyang buksan ang pinto at pinaandar ng mano-mano. Ganun lang magmaneho ang magnanakaw ng sasakyan. Sinira pala ng babaeng iyon ang sasakyan ni Mr. Liu. Hindi, kailangan kong sabihin kay Mr. Liu. Tama, hindi ko napansin kanina. Ganyan pala talaga. Ganun magmaneho ang mga magnanakaw ng sasakyan. Ngayon lumabas na ang totoo. Hindi siya mayamang dalaga. Magnanakaw siya ng sasakyan. Juang Molly, tumigil ka sa pagdadaldal. Sinabi mong si Tang Yu ay magnanakaw ng kotse. May ebidensya ka ba? Anong ebidensya ang kailangan mo? Hindi ba ebidensya na mismo ang pag-uugali niya? Jin, natatakot ka bang malaman ng iba na may relasyon ka sa magnanakaw ng kotse kaya nagagalit ka dahil sa kahihiyan? Jin, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang ginagawa ng Tang Yu na ito? Kung mapahiya mo ako, huwag kang magtaka kung papatayin ko ang relasyon nating mag-ina. Sumusumpa ako sa buhay ko. Tiyak na hindi magnanakaw ng kotse si Tang Yu. Anong silbi ng pagsumpa mo sa buhay mo? Nasaan ang ebidensya? Ebidensya, sinabi mong magnanakaw ng kotse si Tang Yu. Anong ebidensya meron ka? Kung ganoon, hindi ba sinabi mong mayaman siya na second generation? Ninang, magkano ang pera ng regalong ibinigay niya? Pera ng regalo? Wala, nagdala lang siya ng mga regalo. Pumunta ka para magdiwang ng kaarawan, pero hindi ka man lang nagbigay ng pera ng regalo. Sinasabi mo pang mayaman kang dalaga at nagyayabang na may 3 kotse ang pamilya mo? Sino ang nagsabing wala kaming pera ng regalo? Ilabas mo ang pera ng regalo. Sige. Tingnan mo, magkano ba yan? 10,000 yuan lang? Bilang manugang, unang beses mong makilala ang iyong biyenan at kaarawan pa ng iyong biyenan na impuentong taon. 10,000 yuan lang ang ibinigay mo? Anong problema sa 10,000 yuan? Bilang inaanak, nagbigay ako ng 50,000 yuan. Sabihin mo, anong mali doon? Kung wala kang kakayahang maging manugang ng pamilya nangong, mas mabuti pang umalis ka na rito ng maayos. Nag-utos na ako na maghanda ng 1,000,000 yuan bilang regalo at darating ito agad. Ang laki ng sinasabi mo. Hindi ka ba natatakot na masaktan ng dila mo? 1,000,000 yuan na regalo? Alam mo ba kung magkano ang 1,000,000? Tama, nagsasalita ka ng malalaking salita nang walang pag-aatubili. Hindi ka nga makabili ng kotse at kailangan mo pang sumakay ng traktora para magbigay galang. Paano mo nasabi na magbibigay ka ng 1,000,000 yuan na regalo? Jin, sabihin mo sa kanya na umalis agad. Huwag mong hayaang hiyain niya ang ating mga kamag-anak dito. Paano mo kayang magyabang ng ganito? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan na mapahiya sa harap ng mga kamag-anak at tiyak na hindi ko hahayaang maagaw ng mga palaka ang spotlight. Talaga? Di huwag mo akong hayaang maagaw ang spotlight. Sabi mo meron kang 1,000,000 yuan na regalo. Bakit hindi mo ilabas para makita ng lahat?
Huwag kang magsalita lang. Tatawagan ko ang sekretary ko ngayon din. May sekretary ka pa? Bakit hindi ka na lang pumunta sa langit? Nasaan ang masaganang regalo na inihanda mo? Nag-uulat sa chairman mo nasa na yun na ito at darating agad. Mabuti. Maghanda ka ng motorcade para sa akin, lahat ng kotse, walang exception. May mga palaka sa balon na hindi nakakita ng mundo. Papakitaan ko sila kung ano ang totoo. Opo. Sige, darating ito agad. Magpatuloy ka sa pagpapanggap. Tignan natin kung gaano katagal mo ito kayang ituloy. Ma'am Langong, meron ka bang ibang mahalagang bisita? Baka yung panganay mong manugang na babae ang bumalik? Narinig ko na ang panganay mong manugang na babae ay isang kontratista, nagsasagawa ng mga proyekto sa syudad. Oo, siya nga ay nagsasagawa ng mga proyekto sa syudad. Parang hindi siya. Sino kaya ito? Ang katawang ito ay nandito para makita ako. Sabi mo ba na ang taong ito na nagmamaneho ng kotse ay nandito para makita ka? Malalaman natin sa lalong madaling panahon. Chairman, siya nga ay nandito para makita siya. Nasaan ang malaking regalo na pinapaghanda sa iyo? Nandito. Tita, ngayon ay ika-50 siya taong kaarawan mo. Ito ay munting tanda ng aking paggalang. Pakitanggap ito. Ano ba ito? Ano pa kaya? Isa lang siyang migranteng manggagawa na umuwi sa pamamagitan ng traktor. Anong mahalagang bagay ang kaya niyang ibigay? Malamang isang supot lang ng patatas. Ma'am, bilisan mo at buksan para makita. O, buksan mo at tingnan. Ano ba talaga ito? Oo, ano ito? Ito ay isang kotse na nagkakahalaga ng 600,000 yuan at isang bahay na nagkakahalaga ng 1,000,000 yuan. Ano ang sinabi mo? Sinabi mo na may kotse na 600,000 yuan at bahay na 1,000,000 yuan sa bag na ito? Akala mo talaga mayaman ka? Ano ba ang nasa loob? Malalaman mo kapag binuksan mo ang bag at tiningnan, di ba? Oo, bilisan mo at buksan mo. Tingnan natin kung totoo nga. Ano ba ang ginagawa mo? Dinala lang kita dito para ipagdiwang ang kaarawan ko. Huwag kang magdulot ng gulo sa akin. Paano ako makakalabas dito? Gusto mong malaman kung ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Sa totoo lang, hindi ako ang pulubi na nakita mo sa kalye. Ako ang nagtatag ng Future Group, nagtatago ng pagkakakilanlan. Ano ang sinabi mo? Hoy, ano ang pinagbubulungan ninyo dyan? Takot kayong mahuli, ha? Ang mga taong tulad mo ay hindi talaga umiiyak hanggat hindi nakikita ang kabaong. At hindi sumusuko hanggat hindi nararating ang Yellow River. Ano ang nasa loob? Buksan mo at tingnan. Oo, bilisan mo at buksan mo. Tingnan natin kung totoo nga. Oo, Ninang, bilisan mo at buksan para malaman niya na siya ay isang clown. Nangong Jean, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang ginagawa niya? Huwag mo akong gawing katatawanan ng buong nayon. Ano pa ba siya? Magnanakaw siya ng kotse. Ano ang ibig mong sabihin? Ninang, isipin mo, noong unang dinala siya ni Ginoong Jean, sinabi niya na may pabrika ang tatay niya. Tapos biglang may lumabas na ibang babae na tinatawag siyang tagapangulo. Palagi niyang pinapalitan ng pagkakakilanlan, akala niya talaga siya ay amo. Tigilan mo na ang daming satsat. Kung nagsisinungaling man siya o hindi, buksan mo na at tingnan. Sige, buksan mo para mamatay siya na may malinaw na pagkaunawa. Di bubuksan ko. Talaga namang kahanga-hanga. Ito talaga ang titulo ng lupa at susi ng kotse. Baka naman may pinagmulan talaga siya. Ano, totoo ba ang mga ito? Ito talaga ay susi ng kotse at titulo ng lupa. Oo, isang Rolls Royce na nagkakahalaga ng 600,000 yuan at isang bahay sa sentro ng lungsod na nagkakahalaga ng 1,000,000 yuan. Talaga? Hindi ba ako nananaginip? Anak, nakahanap ka talaga ng mayaman na manugang para sa akin. Ninang, huwag kang maniwala sa kanya. Tiyak na nagsisinungaling siya sa iyo. Narito ang susi ng kotse at titulo ng lupa. Paano siya magsisinungaling sa akin? Ano ba ang mapapatunayan ng titulo ng lupa at susi ng kotse? Kung gusto mo, dadalan kita ng isang sako. Ang mga nagtitinda ng laruan sa labas ay may iba't ibang uri ng susi ng kotse. Bukod pa riyan, hindi banggitin na ang titulo ng lupa ay maaaring peke. Kahit ang mga ID card ay maaaring peke. Oo, sino ba ang nakakaalam kung totoo o peke ang mga ito? Ang kapal ng mukha, paano mo nagawang pagdudahan na peke ang mga regalo mula sa chairman? Tigilan mo ang pagpapanggap. Kung totoo ang ibinibigay mo, bakit hindi ka nagmaneho ng kotse papunta rito at sa halip ay nagbigay ka ng susi? Ang prosesyon ng mga sasakyan ay nasa likod at darating na. Ang galing mo talagang magyabang kahit ang prosesyon ay gawa-gawa mo lang. Nanay, nakabalik na kami.
Oh, ang panganay kong anak at manugang ay bumalik na. Ang bihirang pagdalaw naman. Ate, talagang pinagpala ka. Ang manugang mo ay talagang mayaman. Nag-e-engineering projects siya sa syudad. Oo, narinig ko na ang pagkuha ng engineering projects ngayon ay parang nagpiprint ng pera. Nanay, ito ay munting tanda ng aming pagmamahal mula sa akin at kay Aksu. Sana maging masaya ka tulad ng dagat at mahaba ang buhay tulad ng bundok. Oh, salamat. Masaya na ako na bumalik kayo. Hindi na kailangan ng mga regalo. Hindi lang ito regalo, bibigyan ka namin ng napakasaganang regalo. Ah, ano? Isa pang napakasaganang regalo. Ano yun? Ako si Sun Xiao, manugang ng pamilya Nangong, ay maghahandog ng 100,000 yuan na regalo sa kaarawan sa aking biyenan bilang pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Ano? Ano, 100,000 yuan? Talagang mayaman siya, nagbibigay lang ng 100,000 yuan ng walang pag-aatubili. Talagang swerte ng pamilya Nangong na nahanap ni Aksu ang ganitong kahanga-hangang babae. Nanay, nasa card na ito ang pera. Pwede mo itong i-withdraw. Ang password ay 12345667. Mabuting manugang, salamat. Talagang salamat. Tang, nakita mo ba? Ito ang tunay na mayaman. Sabi niya magbibigay ng 100,000 yuan at direktang inilabas ang card. Pasensya na, pero sobra-sobra ang pera sa card ko, kaya hindi maginhawang magbigay ng regalo. Tangyu, bakit ka nandito? Siya ang nobya ni Ajin. Dumating siya ngayon para ipagdiwang ang aking kaarawan. Ano? Siya ang nobya ni Ajin? Hindi, nanay. Ano ba ang sinasabi mo? Siya ang nobya ng aking nakababatang kapatid? Oh, aning meron? Talagang katawa-tawa ito. Kuya, paano mo siya hinayaan na maging girlfriend mo at dinala mo pa rito? Anong mali sa pagkakaroon niya bilang girlfriend ko? May problema ba? Hindi lang problema, malaking problema ito. Diyos ko, bulag ka ba? Paano mo siya hinayaan na maging girlfriend mo? Anong mali sa pagkakaroon niya bilang girlfriend ko? So, kailangan mong linawin. Siya ang ex-girlfriend ko, yung iniwan ko. Hindi ko inakala na kukunin mo ang basurang ito. Anong sinabi mo siya ang ex-girlfriend mo at iniwan mo siya? Kailan ito nangyari? Bakit hindi ko alam? Pagkatapos ng graduation, sandali lang kami. Iniwan ko siya nang malaman kong sobrang hirap ng pamilya niya. Ano? Actually, totoo ba ang sinasabi mo? Sobrang hirap ng pamilya niya. Siyempre, noong una, mukha siyang malinis at maayos. At akala ko tagalungsod siya. Pero lumalabas na probinsyana siya. Ang nakakatawa, sinabi pa niya na handa siyang magtrabaho kasama ako para kumita. At talagang nagtrabaho siya. Seryoso ka? Migrant worker siya? Iniwan ko siya. Paano magiging kasinungalingan iyon? At saka, wala na siyang trabaho ngayon. Mas malala pa siya kaysa sa migrant worker. Sinabi mo na mas malala pa siya kaysa sa migrant worker. Ano ang ginagawa niya ngayon? Nakita ko siya sa kalye kahapon. Namamalimos siya. Ano? Namamalimos? Namamalimos talaga siya? Oo. Ano? Totoo ba? Pulubi siya? Ashu, nagbibiro ka ba? Pulubi siya? Nay, magsisinungaling ba ako? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang asawa ko. Magkakilala sila. Manugang, kilala mo ba siya? Oo, ayaw ko na lang banggitin na ang dati kong kaklase ay naging pulubi. Tangyu, kung gusto mong maging pulubi, maging mabuti ka. Bakit mo sinusubukang akitin ang kapatid ng asawa ko? Sun Xiao, para kang pusang nakakuha ng gusto. Akala mo mas magaling ka pa sa tigre. Anong karapatan mo? Anong kumpiyansa mo para ituro ako ng ganyan? Anong sinabi mo? Alam mo ba ang posisyon ko ngayon? Sinasabi mong wala akong karapatan na ituro ka? Wala akong alam. Bakit hindi mo sabihin sa akin? Mahal, sabihin mo sa kanya. Ilabas mo at pakiramdam niya'y mas mababa siya hanggang mamatay. Sige Tangyu, dahil determinado kang mapahiya sa harapan ko, masaya akong tumulong. Ako, Sun Xiao, taga-iisang baryo tayo, nag-aral sa iisang paaralan at nakaupo sa iisang desk. Noon ikaw ay honor student at ako ay tamad, kasalanan ko na hindi nagsumikap. Pero 10 taon na ang lumipas, nagbago na ang panahon. Ikaw ay dating honor student, pero ngayon ay namamalimos sa lansangan. Ako ay dating tamad, pero magaling akong magsumikap. Kumukuha ako ng mga proyekto sa konstruksyon sa lungsod, nagtatayo ng mga matataas na gusali, at kumita ng higit sa 100 milyong piso. Ang pinto ko ay laging puno ng tao, at lahat ay sumisipsip sa akin. Ngayon alam mo na ba ang posisyon ko? Akala mo pa ba wala akong karapatan na ituro ka? Ano? Nagtatayo ng matataas na gusali at 100 milyon ang halaga? Sobrang mayaman? Tang, tinatanong kanya, ang dati kong kasintahan ang pulubi. Napahiya ka na ba ng asawa ko? Ako'y hiyain. Alam ba niya na ang aking posisyon ay hindi niya maabot? Lahat ng meron siya ngayon ay bigay ko lang. Anong sinabi mo? Lahat ng meron ako ay bigay mo lang? Ikaw ang nabubuhay sa limos? Isang pulubi. Sinabi niya talaga na ang lahat ng tagumpay ko ay bigay niya? Napakawalang hiya mo, talagang nakakahiya. Kapatid, sabihin mo na agad,
Anong mga panlilin lang ang ginamit niya para mapasama ka sa kanya? Buti na lang, nandito ang lahat ng pamilya at kamag-anak. Makakakuha tayo ng hustisya para sa iyo at mapaparusahan ang sinungaling na ito. Oo, Eugene, sabihin mo na sa amin paano ka nandaya ng sinungaling na ito. Sabihin mo na. Gaano katagal mo balak ituloy ang pagpapanggap? Sinabi mo na ang pamilya mo ay may pabrika, may 3 kotse, nasa negosyo ng paggawa ng kotse. Patuloy kang magpanggap, bakit hindi mo ituloy ang pagpapanggap? Nangong Jean, huwag mong sabihin ito ang mabuting girlfriend na dahilan kung bakit mo ako tinanggihan. Nagpapanggap siyang mayaman, nagpapanggap na isang mayamang dalaga. Tara kapatid, magsalita ka. Paano kanya niloko at pinandaya? Kahit na taga-iisang nayon tayo at naging kaklase, tiyak na uunahin ko ang hustisya kaysa personal na ugnayan ngayon at ipaglalaban ko ang katarungan para sa iyo. Hindi niya ako niloko. Sinasabi mo pa rin hindi kanya niloko? Totoong katotohanan na iyon. Kuya Jean, anong uri ng gayuma ang ibinigay niya sa iyo? Eksakto. Ang kapatid mo at asawa nito ay kinumpirma na pulubi lang siya. Ano, sinusubukan mo pa ring takpan siya? Tang, ang lahat ng ginawa mo ay nalantad na. Payo ko sa'yo, umamin ka na agad. Sabihin mo, nagpapalimos ka ba sa mga lansangan sa lungsod? Anong tapang mo para alipustahin ang aming chairman bilang pulubi? Hahanap ka ng kamatayan. Uy, inilalantad namin ang isang sinungaling dito. Anong pakialam mo? Ako ang sekretarya ng chairman ng Future Group. Siya ang ating chairman. Ano, sinabi mo bang siya ang chairman ng Future Group? Siyempre. Baliw ka ba? Sinabi mong ang isang pulubi ay chairman ng Future Group. Alam mo ba kung anong uri ng Future Group? Eksaktong, ang Future Group ang pinakamayaman sa ating Southern Province. Ang founder nito, si Cargod, ay isang alamat sa financial world. Hindi lang siya may net worth na mahigit 100 milyon, napaka-misteryoso rin. Papaano mo nasabi na ang pulubing ito ang chairman ng Future Group? Kung malaman ito ng Future Group, malamang nagigibain kanila ng buhay. Ang mapunit ng buhay ay hindi ba ang pinakamasama mong problema? Huwag mo nang idamay ang iba. Maniwala ka man o hindi, ang taong nasa harap mo ay tunay na chairman ng Future Group. Binalaan ko na kayo, kung magagalit ang chairman ng Future Group, kayo ang mananagot. Natatakot talaga ako. Ano, hindi mo kayang lokohin ang tao kaya ngayon nananakot ka na? Talagang hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Sinabi ko na sa iyo, matagal ko nang kilala si Tang Yu. Siya ang ayaw ko at iniwan, pero nagmamayabang pa rin siya dito ha. Honey, hindi ka ba kumuha ng litrato ng kanyang pagpapalimos kahapon? Bilisan mong ilabas ang mga litrato para ibunyag siya ng lubusan. Oo, kumuha ako ng litrato. Ilalabas ko na ang mga litrato para ipakita sa inyo. Halika, tingnan mo. Siya ay isang tunay na pulubi. Talaga namang pulubi siya. Diyos ko, talaga namang pulubi siya. Talaga namang pulubi siya. Talaga namang pulubi siya. Talaga namang pulubi siya. Ay nako, talaga namang pulubi siya. Naloko ako. Ninang, sinabi ko na sa inyo noon pa na sinungaling siya pero hindi kayo naniwala. May pabrika, regalong milyon-milyon, sasakyan daang libo, bahay na milyon. Nakakatawa talaga ito. Kaya ibig sabihin, laruan lang talaga ang susi ng kotse. Ang titulo ng bahay ay galing sa kalyeng tindahan. Nakakahiya talaga. Sobrang nawalan ako ng muka. Ikaw na sinungaling. Bilisan mo at umalis dito. Dala-dala ang peke mong gamit. May regalong milyon-milyon talaga sa bag na ito. Sigurado ba kayong ayaw ninyo? Huwag kayong magsisi. Ikaw na sinungaling. Niloko mo ang anak ko, binigyan mo ako ng peke, at sasabihin mong magsisisi ako. Nangong Jean, ikaw na magsabi kung paano ka naloko ng pulubing ito. Ngayon ako ang iyong ina, ipagtatanggol kita. Tama, bunso. May naskam ba siyang pera sa iyo? Sabihin mo, at dadaan kami para sa iyo. Hindi siya sinungaling. Ako mismo ang pumili nito. Ano, kusa mong ginawa? Sinasabi mo bang alam mong pulubi siya at pinili mong makasama siya ng kusa? Hindi eksakto. Hindi? Eh, anong nangyayari? Okay, hindi siya nobya ko. Siya ay inupahan ko. Inupahan? Ano? Nirentahan mo siya? Ano ang sinabi mo? Siya ba ay isang taong inupa mo? Matagal ko nang sinabi, nagsisinungaling siya pero hindi ka pa rin naniwala sa akin. Halata namang inupa niya lang siya para pakitang tao sa pamilya, di ba? Nangong Jean, nababaliw ka ba? Bakit ka umupa ng kasintahan? Dahil lahat sa'yo, sinabi mo tungkol sa pagpatahimik sa mga kamag-anak at kaibigan. Pero anong magagawa ko kung wala akong kasintahan? Wala akong choice kundi umupa. Ninang! Sobrang galit mo ako, mamamatay na ako, nawala na lahat ng mukha ko dahil sa'yo.
Tama, Nanggong Jin, inilagay mo sa kahihiyan ang lahat ng kamag-anak natin. Wala kang kasintahan para dumalo sa selebrasyon ng kaarawan, kaya umupa ka talaga. Nakakahiya talaga. Kahit hindi ka makahanap ng babae, hindi mo kailangang umupa. Ang gwapo mo pero hindi ka pa rin makahanap ng babae, kailangan mo pang umupa. Ang kahiya-hiya. Tiyak na iyong pulubing si Tang Yu ang nanloko sa aking nakababatang kapatid gamit ang matatamis na salita. Oo. Tangyu, magsalita ka na agad. Paano mo niloko ang aking nakababatang kapatid? Kung umamin ka ng totoo, baka ikaw ay patawarin ko. Kung hindi, hindi kita pakakawalan. Sige, tigilan na ang pagtatalo. Ako ang umupa sa kanya, hindi naman siya nanloko sa akin. Ililipat ko muna sa'yo ang 200 yuan. Bilisan mo at umalis ka na. Hindi ko gusto ang pera. Handa akong ipaupa ang sarili ko sa'yo habang buhay ng libre. Handang ipaupa ang sarili ko sa'yo ng libre habang buhay. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sa ganitong pagkakataon, pinagtatanggol mo pa rin ako. Sa tingin ko, mabuti kang tao at handa akong manatili sa tabi mo habang buhay. Baliw ka ba? Isang pulubing tulad mo, akala mo bagay ka sa gwapong tulad ng kapatid ko? Eksakto, nagpapakunwari kang napakamapagbigay. Talagang nakita ko na kung ano ang walang hiya. Kahit si Aksu ay nandidiri sa'yo at akala mo bagay ka kay Ajin. Ninang, huwag mong kalimutan, magnanakaw siya ng kotse. Meron ba siyang hindi gagawin? Magnanakaw ng kotse? Ano ang ibig sabihin niyan? Kanina lang, may kotse na nakaparada sa kalsada na humaharang sa sasakyan ng iba. Noong mga oras na yon, wala ang may-ari at wala ring susi ng kotse. Pero siya, nagpapakitang gilas, binuksan ang pinto ng kotse gamit ang kanyang mga kamay at mano-manong pinaandar ang makina. Hindi ba ang seryang ito ng mga aksyon ay eksaktong mga karaniwang trik ng isang magnanakaw ng kotse? Well, Tangyu, hindi ko inaasahan na sa iyong malusog na katawan, magiging professional kang pulubi. At ngayon, nagnanakaw ka pa ng kotse. Bilisan mo at umamin ka ng tapat. Ano pang mga krimen ang nagawa mo at kaninong mga kotse ang ninakaw mo? Gusto mo ba talagang malaman? Siyempre, ang pag-amin ay nagdudulot ng pagiging banayad. Sige, sasabihin ko muna sa iyo kung bakit ako naging pulubi. Dahil napakarami kong pera na hindi ko magastos lahat. Pakiramdam ko walang halaga ang buhay, kaya gusto kong ilabas ito para tumulong sa iba. Ngunit hindi ako pwedeng tumulong ng basta-basta, kaya nagkunwari akong pulubi at pumunta sa kalye para makita kung sino pa ang may kabutihan at awa. Ganyan ko nakilala si Ajin. Ano ang pinagsasabi mo? Napakarami mong pera na hindi mo magastos lahat, kaya nagpapanggap kang professional na pulubi? Ano ba ang sinasabi mo? Ang dami mong pera, hindi mo man lang maubos, kaya nagpapanggap kang professional na pulubi? Tama, hindi ako tunay na pulubi. Nagpapanggap lang ako. Nakakatawa ka talaga. Sa mahigit 20 taon kong buhay, ito ang unang beses na narinig ko na may nagpapanggap na pulubi dahil sobra ang pera nila. May naniniwala ba rito na may magpapanggap na pulubi dahil sobra ang pera? Huwag kang maniwala sa kahit anong sinasabi niya. Sabi pa niya dati na gusto niya akong suportahan sa pamamagitan ng pagtatrabaho, pero tingnan mo siya, halos mamatay na siya sa gutom. Ito talaga ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko. Paano mangyayari na may magpapanggap na pulubi para manloko? At kapag nahuli, sasabihin na naglalaro lang. Tama, nagpaparenta pa siya bilang kasintahan ng iba. Pinahiya niya ang lahat ng kababaihan at sinasabi pa niyang sobra ang pera niya. Walang hiya talaga. Itinuro sa inyo ng ating mga ninuno noon pa man kung paano kumilos bilang tao, huwag husgahan ang tao sa kanyang panlabas na anyo. Sayang at hindi kayo nakinig. Tama na, Tang Yu. Tigilan mo na ang pagiging madaldal at panlilin lang sa sarili mo, pwede ba? Ngayon ang ika-imkwento kaarawan ng nanay ko. Huwag kang magpakatanga rito. Umalis ka na agad. Oo, bilisan mo at umalis ka na. Naging kaklase at katabi mo ako sa upuan. Paano ko hindi malalaman kung ano ka talaga? Nandito ka pa rin at madaldal. Nakakahiya para sa'yo. Nangong Jin, ito ay gawa mo lahat. Bilisan mo at paalisin siya. Mas mabuti pang umalis ka na agad. Teka, sino ang gumalaw ng kotse ko? Sandali, sino ang naglipat ng kotse ko? Mr. Liu, siya ang naglipat ng kotse mo. Sino ka? Ang tapang mo naman. Paano mo nagawang hawakan ang kotse ko? Kaya mo bang bayaran kung masira mo? Mr. Liu, magnanakaw lang siya ng kotse. Paano niya iisipin kung kaya niyang bayaran o hindi? Ano? Magnanakaw siya ng kotse? Paano siya naglakas loob na nakawin ang kotse ko? Ano sa tingin mo, Mr. Liu? Wala ka man dito at wala siyang susi ng kotse. Paano niya nabuksan ang pinto at na-start ang makina? Kung hindi siya magnanakaw ng kotse, ano siya? Juang Molly, tumigil ka sa pag-akusa ng walang basehan? Ako gumagawa ng walang basehang akusasyon? Hindi ba nakita ng lahat ng mata na narito?
Kung paano mo marahas na binuksan ang kotse ni Mr. Liu at pinatakbo, malinaw naming nakita lahat. Kung hindi kami nanonood, matagal mo nang pinaandar ang kotse. Buwisit, naglakas loob kang magnakaw ng kotse at ako ang target. Ngayon, mas mabuting magpaliwanag ka ng malinaw, kung hindi, ipapakulong kita agad. Huwag kang maniwala sa kanyang kalokohan. Ang kotse mo ang nakaharang sa daan at tinutulungan ko lang na ilipat ito. Maraming mata ang nakakita dito. Talaga? Nakaharang ba ang kotse ko sa daan ng iba? Nakita mo ba iyon? O ikaw, nakita mo ba? Hindi. Mr. Liu, tingnan mo. Sinabi ko sa'yo na nagsisinungaling siya. Walang tao dito na magpapatunay para sa kanya. Ako ay makapagpapatotoo. Nababaliw ka ba? Tinutulungan mo pa siya? Ikaw ang baliw. Halatang nakaharang ang kotse at mabuti na lang inilipat niya. Bakit ka gumagawa ng kasinungalingan para siraan siya? Sabi mo inilipat niya ang kotse. Ibig sabihin ba talaga inilipat niya? Kung gusto ni Mr. Liu na nasa gitna ng kalsada ang kotse niya, may kailangan pa bang ilipat iyon? Eksakto. Ang kotse ko ay isang dikala na nagkakahalaga ng 500,000 yuan. Para itong isang gumagalaw na apartment, hindi pwedeng hawakan ng kung sino-sino. Sige, hinawakan mo ang kotse ko. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Ang kotse mo ang nakaharang kaya tinulungan ko itong ilipat. Ano bang maganda sa isang kotse na 500,000 yuan lang? Ang pamilya ko ay may bodega na puno ng mga kotse at ang pinakamura ay higit 1,000,000. Sinong mag-a-admire sa isang basurang kotse tulad ng sayo? Ang kapal ng muka, paano mo nasabing basurang kotse ang 500,000 yuan kong kotse? Wala kang kahihiyan. Isang maliit na manloloko na nabubuhay sa pagmamakaawa ay naglakas loob na tawaging basurang kotse ang 500,000 yuan na kotse. Ang talangka sa balon? Walang hiya sa pagsasalita ng malaki. Sa tingin ko, kayo ang mga talangka sa balon. Ang pagkatao ng chairman ay parang maliwanag na buwan at bituin. Paano kayo karapat-dapat na pagtawanan iyon? Sabi mo para siyang maliwanag na buwan at bituin? Wala siyang anuman, nagpapaupa bilang kasintahan sa iba, tulad ng mga babae sa mga club. Paano siya karapat-dapat na tawaging maliwanag na buwan at bituin? Fortune Global 500 na kumpanya, tagagawa ng nangungunang brand ng kotse na Lausla at chairman ng Future Group. Kung hindi siya karapat-dapat na tawaging maliwanag na buwan at bituin, sabihin mo sa akin ano ang... Ang walang hiya. Buti na lang iniwan ko siya. Sige, Xiaomi, hindi mo na kailangang makipagtalo sa mga ordinaryong tao na ito. Nasaan ang motorcade na pinapunta ko sa'yo? Bakit hindi pa dumarating? Tatawag ako para pabilisin sila ngayon. Sino itong panauhing kilalang darating? Para bang sila'y dumalo sa iyong kaarawan, Hipag? Ang pamilyang Nangong ay talagang maganda ang koneksyon. Ganyang karangyang motorcade. Sila ba ang mayayaman galing sa lungsod? Sino kaya ang panauhing ito? Pupunta ako at sasalubungin sila. Sinong panauhin ang dumating para sa aking kaarawan? Umalis ka sa daan, wala itong kinalaman sa iyo. Chairperson, dumating na ang motorcade na hiniling mo. Ano, motorcade niya yon? Imposible, may motorcade ba talaga siya? Ano ang sabi mo dati? Na nagpapanggap akong mayaman? At nagsisinungaling ako na may sasakyan kami sa bahay? Dilatan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti, may sasakyan ba kami? Imposible yan! Pulubi ka naman! Paano ka magkakaroon ng motorcade? Tama, isang babae na kailangan magtrabaho para suportahan ako. Paano siya magkakaroon ng maraming sasakyan? Oo, taga-iisang baryo kami at dati kaming magkatabi sa klase. Paano ko hindi malalaman? Tiyak na inupahan mo ang lahat ng mga sasakyang ito para lang magpakitang gilas at iligtas ang iyong dignidad. Oo, inupahan mo ang mga sasakyan para subukang magpakitang gilas. Talagang hindi ka matututo. Ilabas mo ang factory certification ng bagong sasakyan na inihanda ko bilang regalo ngayon at ipakita mo sa kanila ng mabuti. Opo. Chairperson, Pwede ka munang magpatuloy sa iyong trabaho. Oh, Idilat mong mabuti ang iyong mga mata. Ito ang mga sertipiko ng bagong pabrika ng kotse. Ang mga kotseng ito ay akin, hindi inuupahan. Paano nangyari iyon? Paano ka magkakaroon ng isang buong hanay ng mga sasakyan? Malinaw na wala kang pera. Paano mo kayang bilhin ang napakaraming sasakyan? Ang kotse bang ito ay talaga sa kanya? Ang kotse na ito ay talaga sa kanya. Paano nangyari ito? Isang babaeng minamaliit ko na nagsasabing kailangan niyang magtrabaho para buhayin ako. Saan siya kumuha ng napakaraming pera para bumili ng napakaraming kotse? Kung paano ako nagkaroon ng napakaraming kotse ay hindi bagay na karapat-dapat mong malaman. Ano ang sinabi mo kanina na hindi ko mahawakan ng iyong kotse? Paano mo gusto akong bayaran?
Ang alinman sa mga kotseng ito ay mas maganda kaysa sa akin at ang halaga nito ay hindi matataya. Sino ka ba talaga? Paano mo kayang bumili ng napakaraming kotse? Sinabi sa iyo ng aking sekretarya kanina na ako ang nagtatag at chairman ng Future Group. Karapat-dapat ba akong bumili ng napakaraming kotse? Ano? Ikaw ang chairman ng Future Group? Imposible iyan. Bakit? Lumaki ako kasama siya, kaya kilalang kilala ko siya. Galing siya sa mahirap na pamilya mula pagkabata. Ang kanyang ina ay hindi kinaya ang hirap at sumama sa iba. Noong siya ay nag-aaral, hindi man lang siya makabili ng maayos na pagkain. Kumakain siya ng buro o atsara, sa sulok pa. Ako ang naawa sa kanya. Paminsan-minsan binibigyan ko siya ng pancake para matikman niya ang mataba. Mamaya ay nakapasa siya sa Tsinghua University o Peking University, pero hindi niya kayang bayaran ang matrikula. Lumuluha, pumasok siya sa vocational high school. Paano naging chairman ng Future Group ang tulad niya? Tang Yu, ikaw mismo magsabi, tama ba ako? Totoo nga ang sinabi mo. Dahil binigyan mo ako ng pancake noon, ginawa ko ang lahat para tulungan at suportahan ka. Pinapayagan kang kumuha ng proyekto at maging foreman para yumaman ka. Hindi ko inaasahan na pagyaman mo, makakalimutan mo ang pinanggalingan mo, mayaman ngunit walang puso, at tatalikuran mo ang lahat ng kamag-anak mo. Mukhang hindi ka talaga nakatakdang magdala ng yaman at kasaganaan. Ano bang sinasabi mo? Ikaw ba ang nagpakumuha sa akin ng proyekto at naging foreman? Nababaliw na ba siya? Akala niya ba siya ay Diyos na makapangyarihan? Inamin niya mismo na hindi siya makabili ng pancake noon. Paano siya makakakuha ng proyekto para sa iba? Eksakto, kahit paano ko siya tingnan sa kahit anong anggulo, hindi siya mukhang mayaman, pabayaan pa ang pagiging malaking tao tulad ng chairman ng Future Group. Tang Yu, ikaw mismo magsabi, paano mo ninakaw ang mga kotse na ito? Kung hindi mo sasabihin ang totoo, mag-ingat ka. Tatawag ako ng pulis para arestuhin ka. Hindi na kailangang tumawag ng pulis, malalaman mo kung totoo o hindi kapag kinuha ko ang proyekto mo. Ano? Gusto mong kunin ang proyekto ko? Hintayin mo lang tumawag ako at malalaman mo. Agad na itigil ang lahat ng proyekto ni Sun Xiaoxiao. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Akala mo ba pinalaki ako sa pananakot? Masyado na siyang nalubog sa kanyang papel at hindi makaalis. Talagang iniisip niya na siya ay mayaman. Tama na, tigilan mo na ang pagpilit sa sarili mo. Kung magagalit mo sila, kahit ako ay hindi kita matutulungan, mas mabuting umalis ka na lang ng kusa. Huwag mo nang palakihin pa. Kahit na marami akong nadismaya sa mga tao dito, napakasaya ko dahil nakilala kita. Mabait ka. Kung maaari, gusto kitang pakasalan. Ano? Nakalabas na ang buntot ng fox, ha? Anong problema, Zhuang Muli? Kung gayon, napakasimple ng bagay. Siya ay isang pulubi lang. Nagkataon lang na nakilala niya si Jin, na pinipilit ng kanyang ninang na magpakasal. Kaya napusod siya at gumastos ng 2,000 yuan para umarkila sa kanya bilang pansamantalang kasintahan. Pero siya, gayunpaman, ay naghahangad sa pera at magandang itsura ni Nangong Jin, niloloko ang sarili na gawing totoo ang peking relasyon, sinisikap na magpanggap na mayaman. Sayang lang na masyado siyang nagyabang at naging katawa-tawa. Isipin mo, anong uri ng katayuan ng chairman ng Future Group? Iyon ay isang pambansang kilalang henyo sa pananalapi. Ilang binata mula sa marangal na pamilya ang humahanga sa kanya. Paano siya titingin kay Jin? Eksakto. Ang isang malaking tao tulad ng chairman ng Future Group ay tiyak na maraming gwapong lalaki sa paligid. Paano siya makakarating sa isang liblib na lugar para magtapat sa aking kapatid? Ikaw, itong manloloko na iniwan ko, ay talagang walang hiya, mapanlinlang at mapanloko. Tang Yue, hindi mo ba sinabi na gusto mong kunin ang aking proyekto? Bakit tahimik na ngayon? Huwag kang mag-alala, matutupad ko ang iyong hiling sa lalong madaling panahon. Nakikiusap ako. Bilisan mo at tuparin ang aking hiling. Masyado na akong kumita ng pera at pagod na ako. 3, 2, 1. Kamusta? Ano? Gusto ng Dewang Group na kanselahin ang lahat ng kooperasyon sa atin. Bakit? Paano yan? Sun Xiaoxiao, magpapakita ka pa ba sa harap ko na ikaw ay isang kapatas? Bakit? Ordinaryo ka lang. Bakit mo pinakansela ang lahat ng kooperasyon natin sa kumpanya ng Dewang? Dahil si Zhang Dewang, ang boss ng grupo ng Dewang, ay itinayo ko rin. Naiintindihan mo? Si Mr. Zhang Dewang ay itinayo mo rin? Imposible, talagang imposible. Si Mr. Zhang ay isang tanyag na real estate tycoon. Paano mo nasabing itinayo mo siya? Eksakto, sabi sa balita nasa 50 si Mr. Zhang. Pero ilang taon ka ba? Mga 20 anyos ka pa lang. Anong kwalifikasyon ang meron ka para suportahan si Mr. Zhang? Oo, tama iyan. Sa tingin ko nagmamayabang siya ng 100%. Pero paano nangyari na pagkatapos niyang tumawag, sinuspinde ng Dewang Group ang negosyo ng manugang ko?
Mukhang may kakayahan nga ang babaeng ito. Mas mabuting umalis na ako habang kaya ko pa. Tama honey. Hindi ba si Miss Jiang ng Dewang Group ang iyong ate sa panunumpa? Dapat mong hingan ng tulong. Oo. Nakalimutan ko ito. Ang Dewang Group ay konektado sa pamamagitan ng aking ate sa panunumpa. Kontakin ko siya agad. Tara, uminom tayo. Ituloy natin. Bato-bato pick. Ay, talo ka na naman. Bilisan mo at uminom. Sabay tayong uminom, tara. Kamusta? Mahal kong ate sa panunumpa? Ano yan, bunso? Ganito kasi, may isang tao na nag-claim na siya ang nasa likod ng iyong Dewang Group. Wala pa akong narinig tungkol sa kanya at gusto niya akong harangan. Totoo ba ito? Ano? Paano may magpapaharang sa'yo sa Dewang? Sinong ang lakas ng loob? Siya ay galing sa parehong baryo tulad ko. Nang maglaon, lumabas siya upang magtrabaho at naging pulubi. Sinabi pa niya na siya ang benefactor ng tatay mo at nagbanta na ipapabaan ako. Hindi ako makapaniwala kaya tinawagan kita para itanong. Nakakagalit. Sino ba itong mayabang na taong ito na nangahas na sirain ang reputasyon ng Dewang Group? Bantayan mo siya. Pupunta ako ngayon para harapin siya. Tara mga ate, haharapin natin siya. Nagmamayabang ka pa, abangan mo kung ano ang mangyayari sa'yo. Siya nga pala mahal, ano ang sinabi ng ate mo? Sinabi niya na walang ganoong tao. Darating siya mamaya para ilantad siya ng personal at turuan siya ng leksyon. Ano, darating ang binibini ng Dewang Group sa ating baryo? Siyempre, ate ko siya. Tiyak na darating siya ng personal kapag ako ay nasa problema. Oh, aking mabuting manugang, talagang malaki ang iyong impluensya. Ang Dewang Group ang pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon sa ating lalawigan. Kung darating ang binibini sa ating baryo ng personal, makakapagmakaawa tayo sa kanya, baka hindi na tayo magkukulang ng trabaho sa hinaharap. Oo, salamat sa impluensya ni Miss Sun. Miss Sun, pakiusap, maganda ang sasabihin mo para sa amin mamaya. Walang problema. Pagkatapos harapin ng ate ko siya mamaya, aayusin ko ang trabaho para sa inyo. Salamat, Miss Sun. Salamat, Miss Sun. Salamat. Tangyu, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Hindi pa huli para lumuhod ka at humingi ng tawad. Malalaman mo sa lalong madaling panahon kung sino ang luluhod at hihingi ng tawad. Sino? Sinong nangangahas na siraan ang ating Dewang Group? Ate, nandito ka na pala. Miss Jiang, sinong nagsabing sila ay isang kilalang panauhin ng Dewang Group? Lumabas ka! Siya yun. Sinasabi mong isa kang kilalang panauhin ng Dewang Group pero hinarang mo ang aking nakababatang kapatid? Oo, may problema ba? Ako ang binibini ng Dewang Group at tagapagmana rin nito. Paano naging hindi ko narinig na isa kang kilalang panauhin? Ano ang tinitingnan mo? Bumalik ka sa iyong trabaho! Bilisan. Manloloko, pulubi, magsalita ka. Hindi ba't kanina ka pamayabang at nagsasalita ng buong tapang? Kakapal ng muka, tumatawag at nananakot sa akin. Akala ko talaga may kakayahan ka. Tama. Ngayong personal na dumating ang binibini ng Dewang Group para ilantad ka. Ano pa ang masasabi mo? Ang binibini ng Dewang Group, sa aking palagay, hindi ka kwalipikadong makipag-usap sa akin. Mas mabuting tawagin mo ang iyong ama para kausapin ako ng personal. Ito ay talagang nakakagalit. Jiang Fen, iniinsulto ka nila sa harap mo. Tama, ang binibini ng Dewang Group ay ang magiging tagapagmana ng grupo pero sinabi niyang hindi ka kwalipikadong makipag-usap sa kanya. Hahaha, grabe naman yon. Inuutusan kita ngayon. Sampalin mo agad ang sarili mo at humingi ka ng tawad sa akin. Kung hindi, gagawin kong hindi ka na makakatuntong sa Nansheng kailanman. Gagawin mo akong hindi makakatuntong. Naniniwala ka bang kaya kong tumawag, magpapunta ng tao rito, at ipakita sa iyo kung sino talaga ang hindi makakatuntong? Jiang Dewang, nasa problema ka. Pumunta ka agad sa pamilya ng Ong sa Song Village. Malapit na dito ang tatay mo para turuan ka ng asal. Sinabi mo bang tinatawag mo ang tatay ko? Oo naman. Hindi na kita matiis, sinungaling. Nasa ibang bansa ang tatay ko, patay at naka-off ang phone niya, imposibleng matawagan. Nagpapanggap ka pa. Eksakto, sinubukan naming tawagan ang tagapangulo pagdating namin pero hindi namin siya matawagan. Nagpapanggap ka pa. Jiang Fen, tawagan mo siya sa harap niya. Ilantad mo ang sinungaling na ito. Sige, ilalantad kita sa harap mo mismo. Panoorin mong mabuti, tinatawag ko ang tatay ko. Sinungaling ka, narinig mo ba? Nakita mo ba? Naka-off ang phone niya, ganap na imposibleng matawagan, nagpapanggap ka pa. Talagang ang ate kong kapatid sa panata ang astig. Sa sandaling kumilos ka, sinampal mo siya sa muka.
Hindi ka na ba tumatalon? Hindi ka na ba nagpapakitang tao? Paano mo nagawang mandaya laban sa aming grupo ng dewang? Baliin agad ang kanyang mga binte. Pagkatapos ay itapon siya sa bilangguan. Sa pagkakataong ito, maaari naming paglingkuran ang binibini. Bugbugin siya hanggang mamatay. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na hawakan siya. Tangyu, sinungaling ka. Gusto mo bang magalit ang buong nayon? Ito ang nayon ng Song na minana mula sa 800 taong legacy ng mga bayani ng Liangsha ng Water Margin. Ang mga tao dito ay matitigas. Hindi ito lugar para magulo ka. Huwag mo siyang asarin, hindi mo sila mapapatalo. Mag-sorry ka muna at hihilingin ko sa kapatid ko na mamagitan para sa iyo. Sige na. Tama na. Hinding-hindi ako mamamagitan para sa pulubing sinungaling na ito. Tama, Jin. Sa ganitong oras, ipinagtatanggol mo pa rin siya? Hindi ito tungkol sa pagtatanggol. Ako ang tumawag sa kanya dito. Hindi ko siya basta pwedeng iwan. Xiao, kausapin mo ang binibini, okay? Nagmamayabang lang siya sa labas para hindi mapahiya. Papag-sorryin ko siya sa kanya. Payagan mo siyang umalis, okay? Hindi na kailangang magmakaawa sa kanila. Okay lang ako. Paano ka pa naging matigas ang ulo sa ganitong pagkakataon? Ininsulto mo ang Dewang Group. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Wala ka ng paraan para mabuhay. Anak, halika rito. Nanay, Hayaan mo siya. Dadalhin niya tayong lahat sa kahihiyan. Tita, malalaman mo sa lalong madaling panahon na hindi ako ang nagdadala ng kahihiyan sa iyo at sa iyong pamilya, kundi siya, si Sun Xiaoxiao. Tama na, babae ka na may mga kamay at paa. Ano ang hindi mo magawa? Maari ka pang kumita sa pagwawalis ng kalye, pero naging pulubi at sinungaling ka. Kahit nahuli ka, tumatanggi kang magsisi. Paano ka nagsasalita ng may kumpiyansa dito? Sinasabi mong nakakahiya ako? May suporta ako ng Dewang Group. Ang binibini ng Dewang Group ay aking kapatid na babae sa panunumpa. Kahit sa lungsod, kaya kong maglakad ng mayabang. Paano mo nasabing nakakahiya ako? Sige, tumigil ka sa pagsasayang ng salita sa kanya. Baliin ang kanyang mga binti ngayon at ipakulong siya. Anong nangyayari? Tigilan mo na yan. Itay, bakit ka nandito? Fen, ano ginagawa mo dito? Narinig ko na may naninira sa Dewang Group at inaapi ang aking kapatid na babae. Kaya pumunta ako para makita kung sino ang walang takot na tanga. Oo, Ninong. Ang aking kapatid na babae ay narito para ipagtanggol ako. Sun Xiaoxiao, nasa proteksyon ka ng aming Dewang Group. Sige, ipakita mo sa akin kung sino ang bulag na naglakas loob na mga api sa iyo. Ninong, siya ito. Ang pulubi na ito. Ang sinungaling na ito. Nakita mo yon? Ang Dewang Group ang nagpoprotekta sa akin. Sa harap ko, hindi ka man lang langgam. Tama ka, gusto mong putulin ng Dewang Group ang daan ng asawa ko at ngayon napahiya ka, di ba? Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Chairman, ano ang problema? Ano ang problema? Chang Dewang, binibigay ko ang aking paggalang sa malaking boss. Si Jiang Dewang ay bumisita sa malaking boss. Jiang Dewang, sa tingin ko, ang iyong Dewang Group ay lumaki ng sobra, kaya naging mayabang ka, ha? Pati ang mga aso mo ay nangangagat ng tao ng basta-basta. Hindi. Ang aking Dewang Group ay itinayo sa iyong buong suporta para kang aking mga magulang na nagbigay sa akin ng bagong buhay. Hindi ko ito makakalimutan sa buong buhay ko. Tatay, huwag kang maniwala sa iba. Binigyan ka ba ng gayuma? Bakit ka nagsasalita ng walang katuturan? Tumahimik ka. Siya ang malaking boss sa likod ng ating Dewang Group. Bilisan mo at humingi ka ng tawad sa kanya. Paano nangyari iyon? Ano ang kwalifikasyon niya? Paano siya naging taga-suporta mo? Siguradong baliw ka na. Ninong, siya ay isang manggagawa mula sa aming baryo. Ngayon hindi siya makahanap ng trabaho at napilitang mamalimos sa kalye. Oo, meron akong mga litrato bilang ebidensya. Ipakita ko sa iyo. Tingnan mo, siya rin ang dating kasintahan ng asawa ko. Iniwan niya ito dahil wala itong silbi. Tumahimik kayo, mga walang utang na loob at bulag. Alam ba ninyong tapos na kayo? Tatay, anong problema mo ngayon? Ano ang nangyayari dito? Pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo, alam mo ba kung bakit ako nag-aalaga sa kanya sa lahat ng mga taon na ito at ibinibigay ang lahat ng proyekto sa kanya? Oo, sinabi mo sa akin na ito ay utos ng isang misteryosong malaking boss. Dahil alam mo yon, bakit ka gumawa ng ganoong kahangal na bagay? Ano? Sinasabi mo ba na ang misteryosong malaking boss ay siya? Ninong, sinabi ba niyang alagaan mo ako? Ano siya at nag-uutos sa'yo? Ikaw na walang utang na loob, paano mo nangahas na insultuhin ang amo? Hindi po, Ninong. Sobrang nalilito ako. Pulubi lang siya, walang kapangyarihan o background. Alam ng lahat dito ang tungkol sa kanya. Bumagsak siya ng sobra, nagpapalimos sa kalye, nagpapaupa bilang kasintahan. Jin, sige sabihin mo, pinaupahan mo ba siya ng 200 yuan? Magsalita ka. Gusto mo pa bang magsinungaling kay Ninong Dewang? Opo,
Ninong, narinig niyo po ba yon? Kasintahan lang siya na pinaupahan ng kapatid ko ng 200 renminbi kada araw. Paano siya magiging amo? Sinungaling ka! Nangahas ka pang lokohin ang ninong ko! Ipapahuli kita at ipapakulong! Tigil. Mga tanga kayo, sinabi ko na sa inyo na siya ang malaking amo at naglakas loob pa kayong mang-insulto sa kanya. Tay, gising ka. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Sa paningin ko, hindi siya mukhang may pinag-aralan. Bukod pa, maraming tao ang nagpapatotoo dyan. Tama, kilala namin siya sa loob at labas. Kilala niyo siya sa loob at labas. Oo, lumaki ako kasama siya. Ang pamilya niya ay sobrang hirap, hindi man lang makabili ng pagkain. Ang nanay niya ay napagod sa kahirapan at sumama sa iba. Ang pera para sa pag-aaral niya ay inutang ng tatay niya, nagmamakaawa sa bawat bahay. Paano magiging malaking amo ang isang tulad niya? Bakit hindi siya pwedeng maging malaking amo? Alam niyo ba kung bakit ko kayo inalagaan nitong mga nakaraang taon at binigyan ng maraming magagandang proyekto? Bakit? Paulit-ulit na sinabi sa akin ni Miss Tang na pareho kayo ng probinsya. Kahit parang putik na hindi dumidikit sa pader, gusto niya na tulungan ko kayong dumikit. Fen, hindi ba sinabi ko sa iyo na lumapit ka sa kanya? Siya ang may malaking amo sa likod, ang malaking amo ng grupo ng Dewang. Hindi ba sinabi ko iyon? Oo, Tay, naalala ko na sinabi mo yon. Hindi, imposible iyon. Dati kang nagwawalis sa hotel. Bakit kita siyang Dewang susuportahan? Talaga bang siya yun? Ano ang background niya? Oo, Tay, ano ang background niya? Mas malakas ba siya kaysa sa Dewang Group natin? Siya ang global financial genius, ang founder ng Future Group, ang car god na si Tang Yu. Ano siya si Tang Yu, ang founder ng Future Group, ang car god? Ano, siya ba ang founder ng Future Group at ang racing god na si Tang Yu? Ano? Ikaw ang racing god na si Tang Yu. Ayoko talagang maging masyadong sikat pero ngayon hindi ko na ito maitatago. Ikaw ba talaga ang racing god na si Tang Yu? Ikaw ba ang misteryosong racing god na kayang magmaneho ng higit sa 320 uri ng sasakyan, nag-iisang pumunta sa Lopnur at tinalo ang Eastern European racing god? Oo, dahil sa aking pag-unawa sa pagganap ng sasakyan, itinatag ko ang tatak ng sasakyan na Lausra. Tama, ang teknolohiya sa paggawa ng sasakyan sa ibang bansa ay matagal nang nangunguna. Ang ating mga lokal na sasakyan ay palaging minamaliit at inaapi hanggang sa lumitaw ang racing god at nilikha ang Lausra na namangha sa mundo, kaya sa wakas ay naitayo ng mataas ang ating mga lokal na sasakyan at naging numero 1 sa mundo. Lahat ng ito ay dahil sa racing god. Hindi ko inakala na ikaw pala ang racing god. Siya ba ang racing god? Kung gayon, sobrang yaman ba siya? Kung gayon, totoo ba ang milyong yuan na masaganang regalo na ipinangako niya sa akin? Mahal kong manugang na babae, totoo ba ang sasakyan at ang titulo ng bahay na ibinigay mo sa akin? Totoo ang mga iyon pero ayaw mo at ibinalik mo sa akin. Ngayon wala na silang kinalaman sa iyo. Mahal kong manugang na babae, huwag kang magalit. Nagbibiro lang ako sa iyo. Kung ibibigay mo muli sa akin ngayon, tatanggapin ko agad. Masaya. Sa tingin mo, makukuha mo ang milyong yuan na marangyang regalo dahil gusto mo lang? Binigyan kita ng pagkakataon pero hindi mo ito pinahalagahan. Wala nang ganoong pagkakataon muli. Nalito lang ako kanina nang marinig ko silang nag-uusap. Ano sa tingin mo, inaanak? Bilisan mo at humingi ng tawad sa kanya? Ninang, gusto mo talagang humingi ako ng tawad sa kanya? Huwag kang magpadaya sa kanya. Natagpuan ko na ang kanyang kahinaan. Kahinaan? Anong kahinaan? Ninang, nakalimutan mo ba? Mahilig din ako sa kotse. Pumunta ako sa luxury car launch event at nakita ko ang car god ng sarili kong mga mata. Sa tuwing lumalabas siya, nakakasuot siya ng gintong maskara. Parang Diyos na bumababa sa lupa. Tiyak na hindi siya. Tama, alam ko, ang car god ay hindi kailanman nagpapakita ng tunay niyang mukha. Dahil ang mga fans niya ay sobrang panatiko, natatakot siyang maistorbo. Ang isang taong nagpapakita ng ganyang kayabang tulad niya ay tiyak na beke. Nababaliw na ako sa inyo. Chairman, ano ang nangyari sa inyo? Tay, anong nangyari? Inaatake sa puso ang chairman. May gamot ba ang sinuman? Hindi ba siya laging may dala ng gamot? Tignan ko, bilisan niyo hanapin. Nasaan ang gamot? Nasaan na? Nagmamadali ang chairman sa business trip niya ngayon. Baka nakalimutan niyang dalhin. Bilisan niyo, dalhin siya sa ospital. May tumulong! Bilisan! Ate, dapat pa ba akong pumunta? Bantayan mo siya. Kung may anumang pagkakamali sa tatay ko, kukunin ko ang buhay niya. Narinig mo ba? Tang Yu, kung may mangyaring masama sa chairman, patay ka. Oo, kahit ang buhay niya ay hindi sapat para makabaw. Talagang matigas ang ulo mo at walang pagsisisi. Tang Yu, nagpapanggap ka pa ba? Ang mga laro mo sa chairman ay nagkamali na. Darating na ang wakas mo at hindi ka pa rin makalabas sa drama?
San Xiao, hindi ko inaasahan na ganito ka kabobo. Nakalimutan mo na bang binawi ng Dewang Group ang project mo? Nauto at naloko ang chairman para mag-issue ng utos. Kapag nagising siya, natural na ibabalik niya ang suporta sa akin. Sa oras na yon, tapos ka na. Sige, gusto kong makita kung sino ang matatapos. Tara na. Opo, Chairman. Noong una, gusto kitang tulungang ituloy ang dulang ito. Pero hindi ko inaasahan ang mga pagliko at pag-ikot na ito. Aalis na muna ako. Kung may kailangan ka sa hinaharap, pwede kang pumunta sa future group para hanapin ako kahit kailan. Ikaw ba talaga ang World Racing God? Mahalaga ba kung ako ang racing god o hindi? Oo, tiyak na mahalaga. Bakit? Dahil ang Racing God ay aking idolo at ang pangarap ko ay pakasalan ang Racing God. Ang pangarap mo ay pakasalan ang racing god? Medyo malaking pangarap iyan. Alam kong medyo hindi makatotohanan ang pangarap ko, pero kung makakausap ko lang ang Racing God at makapag-picture kasama siya, masisiyahan na ako. Sige, mag-picture day. Talaga? Ikaw na mag-picture sa amin. Opo. Ikaw talaga ang Racing God. Sinungaling lang siya. Paano mo pa siya pinaniniwalaan? Kung siya ang chairman ng future group at isa ring racing god, titingnan ka ba niya? Akala mo ba lahat ay mababaw at snob tulad mo? Ako ba ay snob at mababaw? Ako ay kontratista na may 8,000 manggagawa sa ilalim ko. Kung magaling ka, bakit hindi mo ipakita sa amin ang tunay mong kakayahan? Tama, ipakita mo ang iyong lakas. Sige. Kuya Shu, Kuya Jin, tumigil na tayo sa pag-aaksaya ng oras sa sinungaling na ito. Bilisan ninyo at tulungan ako sa mahalagang kaganapan sa buhay ko. Ano ang mahalagang kaganapan sa buhay mo? Ate Xiao, hindi mo ba nakalimutan? Lagi kong gusto si Ajin. Ngayon, sinasamantala ang ika-15 na kaarawan ng ninang, magpo-propose ako kay Ajin. Talagang magandang balita ito. Parang dobleng selebrasyon. Molly, ikaw at si Ajin ay talagang perpektong magkapareha, isang pagkakaisa na gawa sa langit. Sinusuportahan ninyo ba lahat? Suporta, syempre sinusuportahan namin. Ang pagkakaroon ng kamag-anak na tulad mo ay nagbibigay din ng karangalan sa akin. Ninang, may pagtutol ka ba? Wala akong pagtutol, pero si Ajin, Imposible, hindi ako sasang-ayon. Nangong Jin, kailangan mo ba akong salungatin sa lahat? Ngayon nandito na lahat ng kamag-anak at kaibigan at lahat sila ay sumasang-ayon. Anong dahilan mo para tumutol? Ako ang nagdedesisyon sa aking kasal. Walang saysay ang pagsang-ayon ng iba. Nakakaloka! Baka naman talagang nagustuhan mo ang taong ito na inupahan mo ng 200 yuan? Kahit hindi ko siya gusto, hindi pa rin kita pakakasalan. Nangong Jin, baliw ka ba? Ang ama ni Binibining Juang ay isang amo ng minahan ng karbon. Meron siyang mga sasakyan at bahay. Kung pakakasalan mo siya, mabubuhay ka sa ginhawa at kaginhawaan. Tungkol naman sa babaeng ito na apelyidong Tang, isa lang siyang basurang itinapon ko. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan dahil kasama mo siya? lubos akong sumasalungat sa pagpapakasal mo sa isang manloloko na hindi kilala ang pinagmulan. Sumasang-ayon akong si Molly ang maging manugang ko. Ang talino ng ninang ko. Hihilingin ko kay daddy na ipadala agad ang mga handog pangkasal at saka bibigyan ko si ninang kuya at ate ng tig-iisang sasakyan. Aray talaga, anak na ninang, napakabuti mo. Siyempre totoo. Kapag napakasalan ko si Ajin, ikaw na ang magiging sarili kong ina. Sa oras na yon, ang mga minahan ng karbon at mga villa ng pamilya namin ay magiging iyo na lahat. Hintayin mo lang na mamuhay sa ginhawa at kaginhawaan. Sige, tapos na ang kasalang ito. Kita mo? Ikaw na basurang manloloko. Sa huli, ang lalaking gusto mo ay akin lang. Talunan ka talaga? Ako ba ay talunan? Sabi mo may minahan ng carbon ang pamilya mo at sobrang mayaman, ano? Iyan mismo ay malaking bagay. Ano, naiinggit ka ba? Naniniwala ka bang mapapapunta ko ang tatay mo ng personal para humingi ng tawad sa akin? Mapapapunta mo ang tatay ko ng personal para humingi ng tawad sa'yo? Baliw ka na yata. Ang ama ni Molly ay isang sikat na negosyante ng karbon sa mga kalapit na baryo. Paano siya pupunta para humingi ng tawad sa'yo? Mismo, baliw ka. Pakawalan ang mga masasagpang aso sa baryo at patayin siya sa kagat. Parang gusto kitang patulan. Teka muna! Huwag mo muna siyang paalisin! Dahil nagyabang siya ng ganito, tayo mismo ang sasampal sa kanya ngayon! Hindi mo ba sinabi na mapapapunta mo ang tatay ko para humingi ng tawad sa iyo ng personal? Ipagkakaloob ko ang iyong hiling ngayon, tatawagan ko si daddy ngayon at hihilingin siyang pumunta. Tingnan natin kung papatayin ka niya o kung mapapasori mo siya sa iyo.
Boss Juang, pwede po kayong mamuhunan ng ilang milyong piso sa proyekto kong pelikula? Gusto mo akong mamuhunan sa'yo? Siyempre, sa pagitan namin ni Little Fox, kung sino ang makakuha ng mas maraming investimento, siya ang magiging lead actress. Baka maging bigla akong sikat sa papel na ito. Mr. Juang, may tawag para sa binibini. Kumusta? Kumusta, tatay? Magaling na anak. Dalawang bagay. Ano ang problema? Una, nag-propose ako ng kasal sa pamilyang Nangong at pumayag sila. Ikalawa, may baliw dito. Hindi lang niya inagaw ang lalaki ko, sinabi pa niya na mapapahiya niya kayong humingi ng tawad sa kanya. Ano? Sino ang ganyan kakapal ang mukha na agawin ang lalaki ng anak ko at pahiyain ako na humingi ng tawad sa kanya? Teka, pupunta ako at titingnan kung sinong baliw yan. Diretso ko siyang kaladkarin sa minahan ng karbon at ilibing. Mr. Juang, ano ang nagpapagalit sa inyo? Kung gusto mong mamuhunan ako, okay lang. Mag-book ka ng kwarto. I-text mo sa akin ang room number. Pupunta ako kapag natapos ko na ang mga dapat gawin. Okay. Salamat, Mr. Juang. Salamat, Mr. Juang. Kayo dalawa sumama sa akin. Ilibing ang isang tao. Sandali, malapit na dumating ang tatay ko. Gusto kong makita kung paano mo siya papakiusapan na humingi ng tawad sa'yo. Sige, maghihintay ako. Sabi lang ba niya na may-ari ng minahan ng karbon ang tatay niya? Oo, Chairman. Tawagan mo ang direktor ng komite ng pamamahala ng carbon. Gusto kong makita kung anong kakayahan ng taong may apelidong Juang. Opo. Ano? Tama ba ang narinig ko? Sabi mo papuntahin dito ang direktor ng komite ng pamamahala ng karbon? Oo, anong problema? Nagdedeliryo ka ba? Alam mo ba kung anong uri ng posisyon ng direktor ng komite ng pamamahala ng karbon? Kahit na may-ari kami ng 3 minahan ng karbon, hindi kami maglalakas loob na umupo sa iisang mesa kasama ang direktor. Ano ba talaga ang tingin mo sa sarili mo? Wala siyang alam tungkol sa komite ng pamamahala ng karbon. Ang mga may-ari ng minahan ng karbon ay sobrang mayaman. At kahit ang mga nasa itaas ay hirap makipag-usap sa direktor. Wala man lang siyang sira-sirang bisikleta, pero akala niya makakonekta siya sa komite ng pamamahala ng karbon at papuntahin pa ang direktor? 50 taon na ako at ngayon lang ako nakatagpo ng taong ganito ka-crazy. Nagmamayabang siya ng sobra at walang hiya. Hindi man lang siya natatakot na pagtawanan. Kaya nagmamayabang ka lang pala. Umalis ka na agad. Ang tatay ni Juang Molly ay dating magkakatay at napakasungit. Pagdating niya, hindi ka na makakaalis. Bilisan mo. Dapat sana umalis na ako kanina, pero ngayon gusto kong manatili at pakasalan ka para protektahan ka. Tigilan mo na, hindi papayag ang pamilya ko. Okay lang, malalaman mo rin kung sino ako. Chairman, sinabi ng direktor ng komite ng pamamahala ng karbon na darating siya agad. Chairman, ang direktor ng Coal Management Committee ay sinabing darating siya agad. Ano? Talagang tinawagan mo ang direktor ng Coal Management Committee at darating siya? Imposible. Kahit kami ay walang numero ng telepono ng direktor ng Coal Management Committee. Paano niya nakuha iyon? Siyempre alam kong imposible. Binibiro ko lang siya. Ngayon dapat kong ilantad ang tunay na mukha ng mga manloloko at ipakulong sila. Oo, ipaalam sa kanila na kung hindi ka maghahanap ng kamatayan, hindi ka mamamatay. Kalimutan mo na bakit pa mag-abala, kailangan bang lumala ang sitwasyon? Huwag kang mag-alala. Ngayon ang iyong sandali ng kaluwalhatian. Ang mga nagduda sa iyo, nangutya sa iyo at pinintasan at inatake ka ay lahat magsisisi sa kanilang pagkabulag ngayon. Kita mo? Ito ang uri ng walang kakayahan. Ganito nila niloloko ang mga lalaki. Wala ka man lang kahit isang piso. Anong lalaki ang maloloko ng isang manloloko na tulad mo? Dapat ay bulag ako noong nagustuhan ko siya. Buti na lang, iniwan ko siya. Hindi ko akalain na susubukan niyang saktan ng aking nakababatang kapatid ngayon. Tama nga pala. Anong uri ng sasakyan ang gusto mo? Anong uri ng sasakyan ang gusto ko? Bakit mo ito tinatanong? Anong uri ng sasakyan ang gusto mo? Bibigyan kita. Kalimutan mo na, mas mabuting tumigil ka sa pagyayabang. Ang aking mato ay dapat may mga pangarap pa rin. Paano kung magkatotoo? Gusto ko ng sports car. Sige, bibigyan kita ng sports car. Makipag-ugnayan agad at magpadala ng sports car. Oo. Anyway, hindi naman ako marunong magmaneho. Okay lang, ako ang magmamaneho. Isasama kita sa biyahe. Sino ang nangahas na mang-api sa anak ko at pinapahiya pa ako sa kanya? Tatay, nandito ka! Mr. Juang. Walang anuman, magiging kamag-anak na tayo simula ngayon. Oo. Sino ang nang-aapi sa anak ko at sumisigaw sa mga tao ko?
Tatay siya yun. Chujuang, kilala mo ba siya? Paano ko makikilala ang ganyang walang kwenta? Hindi mo siya kilala. Bakit siya nangahas magyabang na isang tawag lang ay mapapunta ka rito para humingi ng tawad? Ikaw pala ang nagsabi na dapat akong humingi ng tawad sa iyo ng personal. Narito ako. Paano kung tumanggi akong humingi ng tawad? Tiyak hihingi ka ng tawad sa akin pero hindi ko tatanggapin. Humingi ako ng tawad sa iyo at hindi mo pa rin tatanggapin? Oh, Narito ako ngayon, hindi lang ako hihingi ng tawad sa iyo. Ano ang magagawa mo sa akin? Kung wala kang magawa, gagawin ko ang isang bagay sa iyo. Siya nga pala, tatay. Sinabi rin niya na kaya niyang ipatawag ang presidente ng samahan ng pamamahala ng uling. Ano? Kaya ba niyang ipatawag ang presidente ng samahan ng pamamahala ng kagandahan? Nagmamayabang ka lang, hindi mo na alam ang sarili mong apelido. Mr. Yan, naihatid na ang mga sports car na gusto mo. Dalawa sila. Aling estilo ang gusto mo? Chairperson. tara tingnan natin kung alin ang gusto mo. Talaga? Nandito na lahat ng mga sasakyan. Ano itong tungkol sa totoo o peke? Tara, pumili tayo. Tigil, tatakas ka ba? Sabi ko, kahit anuman, hihingi ka ng tawad sa akin ngayong araw. Pero bago iyon, kailangan kong bumili ng kotse para sa asawa ko, okay? Nagmamayabang ka pa rito, papatayin kita ngayon. Tatay, dahan-dahan ng dahan-dahan! Pinapangahasang apihin ang mahal kong anak at pati ako'y inaasar dito. Ano silbi na panatilihin siya? Tatay, narinig mo na ba ang kasabihan? Bago kainin ng pusa ang daga, pinaglalaruan muna nito ang daga hanggang mamatay. Sabi niya bibili siya ng kotse, di ba? Panoorin na lang natin siyang gawin yun at hintayin na mapahiya siya. Sige, susundin ko ang mahal kong anak. Itutuloy ko muna siya. Alin ang gusto mo? Siniseryoso mo talaga? Siyempre. Itong kotse. Bakit hindi mo mabilis na inilabas ang kontrata ng pagbili ng kotse? Miss, kailangan mo ba ng kontrata sa pagbili ng kotse? Ma'am, kailangan niyo po ba ang kontrata sa pagbili ng kotse? Siyempre kailangan niya ng kontrata sa pagbili ng kotse kung gusto niyang bumili ng kotse, di ba? Siyempre. Dalhin mo ang kontrata sa pagbili ng kotse dito. Okay, napirmahan mo na ang kontrata sa pagbili ng kotse. Kapag nabayaran mo na ang presyo ng kotse, maaari naming ibigay sa iyo ang mga susi. Sige, magbayad na tayo. Magkano ba? Ang buong bayad ay 128 milyong yuan at ang unang hulog ay 350,000 yuan. Buong bayad. Siyempre, gusto mo bang magbayad gamit ang card o cash? Cash po. May dala ako sa kotse. Kukunin ko lang. Ano? Sabi mo may 128 milyong yuan na cash sa kotse? Ang yabang. Anong klaseng pamilya ang nag-iingat ng milyon-milyong yuan sa kotse nila? Iniisip mo pa bang ikaw ang pinakamayaman sa mundo? Hindi mo mapag-uusapan ang yelo sa isang insekto ng tag-araw. Paano malalaman ng mga palaka sa ilalim ng balon ang tunay na yaman ng mundo? Ngayon gusto kong makita kung talagang makakapaglabas ka ng ganoong kalaking pera. Talagang hindi siya makakapaglabas ng pera. Kung kaya niya, luluhod ako at tatawagin kitang ninuno. Okay, yan ang sinabi mo, Sun Xiaoxiao. Huwag kang mag-atras pagdating ng oras. Siyempre, kailangan mo ring makapaglabas kung hindi mo kaya. Kung hindi ko kaya, gawin mo ang gusto mo. Okay, kung hindi mo kaya, luluhod ka at tatahol na parang aso tapos aalis ka sa nayon. Huwag kang magpakatanga sa harapan ko. Tagapangulo, dinala na ang pera. Hayaan silang magbilang ng pera. Ito. 10,000 yuan, 20,000 yuan, 30,000 yuan. Ang daming pera sa buong buhay ko. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera. 230,000 yuan, 240,000 yuan, 250,000 yuan. Paano nangyari ito? Paano siya nagkaroon ng ganito karaming pera? Imposible. Ang isang katulad niya na may sweldo na 3,500 yuan kada buwan, hindi kailanman kikita ng ganito karaming pera sa buong buhay niya. Oh,
na ito ay peking pera. 1.27 milyong yuan, 1 to 28 milyong yuan, tapos na ang pagbilang. Eksaktong 1 to 28 milyong yuan, hindi hihigit o kulang kahit isang sentimo. Gwapo, huwag kang maniwala sa kanya. Isang pulubi lang siya. Paano siya magkakaroon ng ganito karaming pera? Ito ay tiyak na peking pera. Oo, ito ay peking pera. Wala kang dapat ipag-alala, may dala kaming bill validator. Suriin lang natin at malalaman mo agad. Ang banknote na ito ay totoo. Totoong banknote. Ang banknote na ito ay totoo. Totoong banknote. Totoo pala, ang dami niyang pera. Anong pinagmulan kaya niya? Kung may background man ako o wala, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Ngayon na kumpirmado na ang pera, maaari ko na bang kunin ang sasakyan at susi? Sige sir. Narito ang kontrata ng pagbili ng sasakyan at ang mga susi. Sir, ipapaparada ko na sa driver ang sasakyan para sa inyo. Sige. Kunin mo na, sa'yo na yan. Hindi ka seryoso na bibigyan mo ako ng sasakyan, di ba? Siyempre, paano naman magiging biro ito? Mula ngayon, maaari ka nang magmaneho ng iyong minamahal na sports car. Hindi ako marunong magmaneho. Wala yon, dadalhin kita sa lungsod ngayon din at maaari kang mag-enroll sa driving school para matuto. Salamat. Son Xiao, hindi ba sinabi mo dati na basta makapaglabas ako ng pera, luluhod ka at tatawagin akong ninuno? Ano ba itong maliit na halaga? Ang mga fixed assets sa ilalim ng bank card ko ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Sa tingin mo ba sapat itong maliit mong halaga para mapaluhod ako sa'yo? Tama, sa tingin mo ba sulit itong ipagmayabang? Kaya sinusubukan mong bawiin ang iyong salita? Babawiin ko lang ang salita ko sa'yo. Eh ano ngayon? Sasaktan mo ako? Oo nga pala. Hindi ba hiniling mo kay Sir Zhuang na humingi ng tawad sa'yo? Nagdala lang siya ng 2 thug. Bakit hindi mo siya hilingan ng tawad ngayon? Tapos ka na sa pagpapanggap. Ngayon oras na para maningil tayo ng mga utang. Sasabihin ko ulit, hindi ka karapat-dapat makipag-ayos sa akin. Hindi karapat-dapat? Dahil lang ba naglabas ka ng 1 milyong yuan matapos mawala ang kayamanan ng pamilya mo? Ang pera na kaya kong ilabas ay talagang mabibigla ka. Sige, bilisan mo at ilabas mo. Gusto kong makita kung paano mo ako mamamangha. Tay, hindi ba sinabi niya na kilala pa rin niya ang Pangulo ng Coal Association? Nasaan siya? Bakit hindi siya nananagot matapos magyabang? Bakit hindi pa dumarating ang tao? Pumunta ka at tanungin. Galit ang chairman. Tinatanong niya kung bakit hindi ka pa dumarating. Bilisan mo! Nasa entrance na siya ng baryo at darating na agad. Sige, Ano ba yon? Nagsalita siya sa presidente sa ganoong tono, parang naguutos? Eksakto baliw ba siya? Anong uri ng estado at posisyon ang hawak ni Presidente Hu? Kahit ang mga mayayaman at makapangyarihan sa lugar ay kailangang igalang siya ng lubos. Ang kapal ng mukha niya para magsalita sa ganoong tono. Kung marinig siya ni Presidente Hu, sasampalin niya siya sa mukha sa ilang minuto. Ginagamit lang niya ang presidente bilang takip. Bakit hindi natin siya hulihin at ibigay sa presidente? Tiyak na iisipin ng presidente na tapat tayo. Tama ka, arestahin natin itong manloloko na sumira sa reputasyon ng chairman. Tiyak na pahahalagahan tayo ng chairman. Baka sobrang saya ni Chairman Hu na direktang gagantimpalan niya tayo ng 2 minahan ng karbon. Sa oras na iyon, yayaman tayo ng husto. Halika, kayong dalawa, arestahin ninyo itong manloloko para sa akin. anong ginagawa ninyo? Sino ang mangas na kumilos? Sino? Sino na naman ang darating? Chairman Hu, si Chairman Hu yon. Sino si Chairman Hu? Siya ang chairman na namamahala sa industriya ng pagmimina ng karbon natin. Baka siya talaga ang tumawag sa kanya? Paano nangyari iyon? Anong estado niya? Paano niya napapunta si Chairman Hu? Tama, tiyak na hindi siya ang tumawag sa kanya. Siya ay isang taong iniwan ko, kaya paano niya mapapunta ang sikat na chairman ng Coal Management Association? Si Hu Changshan ay nagbibigay galang sa chairman. Hu Changshan, sa wakas dumating ka na. Narinig ko na tinawag ako ni Chairman Tang, kaya nagmadali akong pumunta dito. Kahit na mabali ang daliri sa paa, nagtataka ako kung anong bagay ang kailangan ng chairman sa akin. Kilala mo ba siya?
Juang Yuancheng, isa siyang may-ari ng minahan sa ilalim ng aming asosasyon. Ano ang problema, Chairman? Ano ang problema? Sabi niya ang pamilya niya ay nagpapatakbo ng minahan ng carbon na may pera at kapangyarihan siya. Nagdala siya ng 2 thug at sinabing babatuhin niya ako, binantaang papatayin ako dito ngayon. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Ano? Juang Yuancheng, paano mo nagawang bantaan si Chairman Tang na pinakarespeto ko? President Hu, sino siya? Putang ina mo, bulag ka ba? Hindi mo man lang kilala si Chairwoman Tang. Pasensya na sa mahina akong paningin. President Hu, pwede mo ba akong pakilalan sa kanya? Papakilalan kita sa kanya. Matatakot ka sa sobrang takot. Si Chairwoman Tang ang nagtatag ng First Future Group ng Southern Province natin. Isang world-renowned financial legend ang gumawa ng unang luxury car brand sa mundo na Lao sila. At maging ang nangungunang stunt driving master sa mundo, ang Car God. Siya nga ba talaga si Chairwoman Tang ng Future Group? Totoo ba ang sinabi niya? Imposible yan. Isang migrant worker lang siya mula sa baryo namin. Paano siya magiging chairwoman? Tama, nakita ko pa siyang namamalimos sa kalye. Paano naman magiging chairwoman ng Future Group ang namamalimos? Sinabi ko na sa inyo kanina, sobra akong mayaman at gusto kong tumulong sa iba. Kaya nagpanggap akong pulubi sa kalye para makita kung sino ang may kabaitan at awa. Nakita kita noong araw na iyon. Lumalapit ka sa akin, pero nang makita mo ako, umikot ka at umalis dahil natakot kang hihiramin kita ng pera. Tama ba, Sun Xiaoxiao? Kaya nagpapanggap ka lang talagang pulubi? Niloko ba kita? Nagpanggap akong mayaman? Ano ba ang meron ka na karapat dapat kong dayain? Akala ko pagkatapos kang iwan ni Nangong Shu, gusto mong dayain si Nangong Jin. Kaya pumunta ka rito na nagpapanggap na mayaman. Kalokohan. Si Chairman Tang ay kilala sa buong mundo. Hindi mabilang na makapangyarihang tao ang yumuyuko sa harap ni Chairman Tang. Tinatawag ang sarili na kanyang mga alagad. Ang mga tagumpay sa buhay na tinatamasa ni Chairman Tang ay hinahangad ng marami. Kailangan pa ba niyang magpanggap sa harap ng mga tulad mo? Chairman Hu, maaaring nagkamali ka? Baka may 2 tao na magkamuka? Oo. Bakit ganyan ang tanong mo? Alam mo ba ang relasyon namin ni Chairman Tang? Masasabi na kung wala si Chairman Tang, wala ang Hu Changshan na ngayon. Noong bumagsak ang industriya ng carbon sa timog na lalawigan noon, alam namin na maraming yamang carbon sa mga bundok ng timog na lalawigan pero wala kaming advanced na kagamitan para sa eksplorasyon at pagmimina. Nang malaman ito ni Chairman Tang, inayos niya na ang mga siyentipiko ay magsaliksik at mag-innovate ng walang bayad. Dahil dito ang buong industriya ng carbon sa timog na lalawigan ay umabot sa kung ano ito ngayon. Dahil sa napakalaking kabutihan na ipinakita sa akin ni Chairman Tang, sa tingin mo ba ay maaari ko siyang mapagkamalan na iba? Kaya si Chairman Tang pala ang tagapagtaguyod ng negosyo ko sa pagmimina ng carbon. Ang bobo ko. Tatay, Chairman Tang, pasensya na. Luluhod ako ngayon para humingi ng tawad sa iyo. Anak, bilisan mo at lumuhod ka para humingi ng tawad kay Chairman Tang ngayon din. Chairman Tang, tatay, pasensya na, Chairman Tang. Kahit may sinseridad kayo sa pag-amin ng pagkakamali, sinabi ko ngayon na hindi ko kayo patatawarin. Humihingi kayo ng tawad sa akin dahil makapangyarihan ako, pero ang inaasahan ko ay maging mabuti rin kayo sa mga ordinaryong tao. Naiintindihan ba ninyo? Hu Changshan. O Chairman Tang. Ang banker at ang kanyang anak na babae dahil sa kanilang kayamanan na mamayani ng aapi ng mahihina. Kumpiskahin natin ang kanilang minahan ng carbon. Huwag Chairman Tang, nakikiusap ako, patawarin mo ako. Chairman Tang, maawa ka. Tatay, Tagapangulo, alam kong mali ako. Patawarin mo ako. Umalis ka? Juang Yuancheng, bakit hindi ka pa umaalis? Gusto mo pa bang magalit si Chairman Tang? Sige, aalis na ako. tay, tara na. Sige, paano mo gustong mamatay? Ikaw ba talaga ang tagapangulo ng Future Group? Mula pa sa simula, totoo ang lahat ng sinabi ko sa iyo, hindi ka lang naniwala kahit isa. Akala mo ang mayayaman ay puro luho at laging napapalibutan ng maraming tao. Pero ang hindi mo alam, maraming mayayaman ang nagtayo ng kanilang kayamanan sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsusumikap, patak ng pawis. Alam nila kung gaano kahirap kumita ng pera at pinahahalagahan nila ang karakter. Pero pagdating sa'yo, ikaw ay mapagbigay sa sarili at walang puso kahit mayaman ka. Naiintindihan mo? Kaya ikaw pala ang nagbigay daan sa lahat ng proyekto ko? Hindi ka pa rin naniniwala. Sa sarili mong kakayahan, sa tingin mo susuportahan ka ng Dewang Group ng walang dahilan?
Kung ganoon si Tang Yu, bilang tagapangulo ng Future Group, tiyak na susundin kung kakausapin niya ang Dewang Group. Kaya si Tang ay may malaking background pala. Tang Yu, alam ko na lagi kang ambisyoso at matapang mula pa noong bata ka. Talagang nagtagumpay ka. Dapat kitang batiin. Hindi mo kailangang batiin ako. Sinabi ko na sa Dewang Group na bawiin ang lahat ng proyekto mo. Mula ngayon, bumalik ka sa iyong hotel at magwalis ng sahig. Tang Yu, tagapangulo Tang, nakikiusap ako. Huwag mong bawiin ang aking mga proyekto. Pareho tayong taga-iisang bayan, hindi ba? Umalis ka! Ang laking tanga, walang puso. Tinulungan ko siya pero binalikan niya ako na parang aso. Totoo, ang pagkakilala sa isang taong kagaya ni Chairman Tang ay biyaya mula sa nakaraang buhay pero hindi niya ito pinapahalagahan. Parang putik na hindi dumidikit sa pader, walang kwenta. Director Tang, sa tingin mo ba may pag-asa pa ba tayo? Pag-asa para saan? Sa totoo lang, ang paghihiwalay natin noon ay isang misunderstanding lang. Lumayas ka rin. Nanay, Eksakto, iniwan mo si Tang noon at ngayon gusto mo siyang balikan. Mahal niya si Aijin ngayon, di ba, Xiao Tang? Kung gusto mo, gusto kitang pakasalan. Talaga, Jin, talagang gusto mo. Ikaw ba talaga ang Diyos ng karera? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin hanggang ngayon? Hindi, parang panaginip lang kasi. Ang Diyos ng karera ay lagi kong idol. Hindi ko inakala na makikilala kita at kahit nananalangin ako na ingatan ako ng langit. Hindi mo kailangang magpasalamat sa langit. Dapat mong pasalamatan ang sarili mong kabutihan. Iyan ay bagay na hindi mabibili ng pera at ang kabutihan ang tunay na nakakaantig ng puso. Maaari ba talaga kitang pakasalan? Siyempre, noong lahat ay naninita sa akin, ikaw lang ang tumayo para sa akin. Mula sa sandaling iyon, nagdesisyon akong pakasalan ka, protektahan ka, at makasama ka habang buhay. Tara, isakay natin ang sports car na binigay ko sa'yo at pumili ng suit na gusto mo.